Naramdaman mo na ba na parang hinahawakan ka ng takot sa iyong mga kamay? Hinahadlangan ng iyong mga hakbang? Inis ang iyong boses? Hinaharangan ng iyong mga pangarap? Parang may bumubulong sa loob mo, araw-araw. You won't make it. You'll fail. You'll get hurt. At kahit nasubukan mong mag-react, magdasal, maniwala. Tila ba mas tumitindi ang takot na ito? Parang anino na hindi bibitaw sa iyong puso. Kung ang pakiramdam na ito ay kasama mo, kailangan mong manatili hanggang sa huli. Dahil may isang napakalalim na ihahayag ngayon. Si Jesus ay nagsasalita sa iyo. At kung ano ang kanyang sasabihin ngayon, ay makakaantig sa isang bahagi ng iyong kaluluwa na marahil ay hindi pa nahawakan ng sino man noon. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay na inaapi ng di nakikitang takot na ito. At hindi man lang ito napagtanto. Ngunit ngayong araw, matanto mo, may katotohanan na hindi pinansin ng marami. Ngunit hindi na ngayon. Dahil ang katotohanan ito ay may kapangyarihang sirain ang espiritual at emosyonal na pagkalumpo na iyong naramdaman at ito ay hindi lamang isang teorya. Ito ay isang bagay na ipinakita na ni Jesus sa Biblia at ngayon ito ay ihahayag sa iyo. Isipin ang eksena. Paggising mo, tahimik ang mundo, ngunit sa loob mo ay may bagyo. Ang pag-iisip ay tumatakbo, ang puso ay mabigat at kahit na sa lahat ng pagsisikap, tila ang lubos na pagtitiwala sa Diyos ay naging napakahirap. Siguro nasubukan mo na, umiyak ka at nagdasal. Nagtanong ka, Panginoon, tulungan mo akong magtiwala. Tulungan mo akong hindi makaramdam ng takot. At ang sagot ay hindi dumating sa paraang inaasahan mo. At pagkatapos, tumama ang pakiramdam na iyon. Nakikinig ba talaga sa akin ang Diyos? Kung ito ay makatuwiran sa iyo, alamin ang isang bagay, hindi ka nag-iisa. Ang nararamdaman mo ay hindi kahinaan. Hindi ito kawalan ng pananampalataya. Ito ay tao, at tiyak na sa puntong ito nais ni Jesus na maabot ka ngayon. Ang video na ito ay hindi na isang piraso lamang ng nilalaman. Ito ay isang banal na paanyaya. Si Jesus ay nagsasalita sa iyo. Ngayon, nais niyang ipakita na may paraan upang madaig ang nakakaparalisadong takot na ito at maranasan ang tunay, hindi matitinag na pagtitiwala na hindi nakadepende sa panlabas na mga pangyayari. Ano ang maririnig mo dito babaguhin ang paraan ng pakikitungo mo sa takot? At kung paano mo nakikita ang Diyos, hindi maganda ang pinag-uusapan natin. Tunay na kalayaan ang pinag-uusapan natin. Huminga ng malalim. Buksan ang iyong puso. Dahil direktang makakausap ka ni Jesus ngayon. At kung may naaantig na sa loob mo ang mensaheng ito, tamasahin ang video ngayon. Tinutulungan nito ang salitang ito na maabot ang iba pang mga buhay na sumisigaw din para sa pagpapalaya. At sabihin sa mga komento ng may pananampalataya at tapang, nagtitiwala ako kay Jesus. Ang iyong komento ay maaaring ang paghihikayat na kailangan ng isang tao na huwag sumuko ngayon. Huminga ng malalim at buksan ang iyong puso sa mensaheng ito. Hindi ka nagkataon? Dinala ka ni Jesus sa video na ito dahil may isang bagay na kailangan niyang ihayag sa iyong puso. Isang bagay na higit pa sa mga salita. Isang bagay na makapagpapalabas ng bigat na dinadala mo sa katahimikan. May isang espiritual na paggalaw na nangyayari ngayon. Hindi nakikita ng mata. Ngunit totoo sa iyong kaluluwa. Pakiramdam mo, may boses na bumubulong sa loob mo. At siguro first time mo talagang makikinig. Si Jesus ay nagsasalita sa iyo. At kung ano ang sasabihin niya, ay maaaring magbago ng lahat. Ngunit bago magpatuloy, gusto kong payagan mo ang iyong sarili na aktibong lumahok sa sandaling ito. Magkomento sa ibaba ng may pananampalataya at katapangan. Nagtitiwala ako kay Jesus. Ang simpleng gawaing ito ay maaaring higit pa sa isang pangungusap, maaari itong maging isang deklarasyon ng pananampalataya, isang espiritual na susi, isang binhi ng pagpapalaya. Higit pa, ang iyong komento ay maaaring eksakto kung ano ang kailangang basahin ng ibang tao upang hindi sumuko sa buhay ngayon. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng iyong boses. Kung ang mensaheng ito ay nakakaantig na sa iyong puso, i-click ang like button. Kapag ginawa mo ito, tinutulungan mo ang salitang ito na maabot ang mas maraming buhay na nangangailangan din ng pagpapagaling, kapayapaan at pagpapalaya. Ang bawat pag-like, bawat komento, bawat pagbabahagi ay nagiging mga gawa ng pananampalataya, mga kilos ng ebanghelisasyon, mga palatandaan na si Jesus ay nagsasalita pa rin ngayon. Ito ay hindi lamang isang video. Ito ay isang misyon. At ikaw ay bahagi nito. Humanda ka dahil direktang makakausap ka ng Diyos ngayon. At binalaan ni Jesus ang isang bagay na napakahalaga tungkol sa sitwasyong ito. Isang bagay na kailangan mong marinig bago umalis sa video na ito.
Kung ano ang darating, maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa lahat. Kaya huminga muli at sumama ka sa akin. Dahil magsisimula na ang paglalakbay, isipin na nahaharap ka sa isang bagay na hindi mo akalaing kakaharapin mo. Isang pagtawag, isang direktang paanyaya mula sa Diyos, ngunit sa halip na sigasig, ang tumatahan sa puso ay isang takot na nagyayelo. Ganyan si Moses, hindi siya isang mandirigma, hindi siya magaling magsalita, hindi siya crowd leader, siya ay isang ordinaryong tao lamang na minarkahan ng isang nakaraan ng kabiguan at tumakas sa Ehipto sa loob ng maraming taon at mismong sa lugar na ito, sa gitna ng disyerto, may nangyayaring supernatural. Isang palumpong na nasusunog ng hindi natupok, isang apoy na hindi sumisira ngunit tumawag, at mula sa loob ng apoy isang boses na hindi tumutol, isang tinig na tinatawag sa pangalan, Moises, Moses. Dumating ang kanyang sagot ng may pagpipitagan, narito ako. Ngunit ang sumunod na sumunod ay hindi katapangan. Ito ay takot. Isang tunay na takot, napakatindi, anupat. Nang marinig ni Moises ang layunin ng Diyos para sa kanya, ay nasabi lamang, sino ako para pumunta kay Paraon at ilabas ang mga anak ni Israel mula sa Ehipto? Exodo 3:11. Ang takot sa hindi alam. Ang takot na hindi maging handa. Ang takot na mabigo sa harap ng isang bagay na masyadong malaki. Naramdaman mo na ba ito? Nagkaroon ka na ba ng impresyon na tinawag ka ng Diyos sa isang bagay, ngunit natigilan ka lang dahil lahat ng nasa loob mo ay nagsabi, hindi ko kaya? Ang di nakikitang takot ay may ganitong kapangyarihan. Hindi siya sumisigaw. Bulong niya, kinumbinsi ka niya sa mga matatamis na salita at nakakakumbinsi ng mga argumento na wala ka kung ano ang kinakailangan. Na kaya ng iba, pero hindi mo kaya. Na masyadong malaki ang nakaraan, na ang mga limitasyon ay masyadong mabigat at naniniwala ka. Masyado kang naniniwala na nagsimula kang tumakas sa dapat mong yakapin. Tumakas si Moses sa loob ng maraming taon. At kahit sa harap ng isang nakikitang himala, sinubukan pa rin niyang lumaban. Takot ang gumagawa niyan. Pinipigilan tayo nito na makita kung ano na ang ginagawa ng Diyos. Binubulag tayo nito sa presensya ni Jesus sa gitna ng nagniningas na palumpong ng ating sariling buhay. Pero may detalye sa kwentong ito na hindi napapansin ng marami. Hindi pinili ng Diyos si Moises sa kabila ng kanyang kawalan ng kapanatagan. Pinili niya ng eksakto dahil sa kanila. Alam na alam ng Diyos kung sino ang kanyang kausap. Alam ko ang tungkol sa nakaraan, ang mga limitasyon, ang pagtakas, ang mga takot, at gayon paman, tinawag siya nito. Dahil kung ano ang kwalipikado sa isang tao para sa layunin ng Diyos ay hindi lakas, na ito ay pagsunod, hindi ito ang paghahanda. Ito ay ang disposisyon. Si Jesus ay nakikipag-usap sa iyo ngayon. At marahil ikaw ay katulad ni Moises. Pakiramdam na hindi sapat, na ang pagtawag ay masyadong malaki para sa kung sino ka. Ngunit ang sinabi ng Diyos kay Moises ay umaalingaw-ngaw ngayon. Tiyak na sa iyo ako. Ang tiyak na ito ay nagbabago sa lahat. Hindi naman siguro, hindi ito pag-iisipan ko. Ito ay isang pangako, isang selyo, isang banal na katiyakan na hindi ka nag-iisa. Maaring subukan ng takot na kumbinsihin ka na hindi mo ito magagawa. Ngunit si Jesus ay nagsasalita sa iyo. At ang sinasabi niya ay, ako ay sumasa iyo, at iyon ay sapat na. Hindi ito tungkol sa nararamdaman mo. Ito ay tungkol sa kung sino ang kasama mo sa paglalakad. At kapag naunawaan mo ito, ang takot ay nagsisimulang mawala ng kapangyarihan dahil ang focus ay humihinto sa pagiging sa iyo at nagsisimula sa pagiging sa Diyos. Ngayon huminga ng malalim at isipin, ilang pagkakataon na ang iyong pinabayaan na mawala dahil sa takot? Ilang beses mo na bang naramdaman na marahang itinulak ka ng Diyos sa isang bagong bagay at natigil ka? Hindi dahil sa mali siya, hindi dahil sa pagre-rebelde, ngunit dahil ako ay sadyang natakot na subukan. Kung ito ay humipo sa iyo, ito ay dahil mayroong isang bagay dito na nais palayain ni Jesus. Ang takot na nagpaparalisa sa kaluluwa, na suffocates pangarap, na ibinaon ang layunin. Ang takot na ito ay hindi ipinanganak sa iyo. Ito ay itinanim sa pamamagitan ng mga karanasan para sa mga salitang nagpabawas sa iyo, para sa mga pagtanggi dahil sa trauma. Ngunit si Jesus ay nakikipag-usap sa iyo ngayon at sinabi, dumating na ang oras upang mabunot ang ugat na iyon. Kung ano ang iyong matutuklasan ay magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa lahat. Dahil may isang bagay na nakatago sa pagtatagpo na ito sa pagitan ni Moises at ng Diyos. Isang bagay na hindi pinansin ng marami. Si Moses ay hindi pinili para lamang palayain ang isang bayan. Pinili siya upang patunayan na ginagamit ng Diyos ang hindi malamang, yung mga marupok,
Ang mga nanginginig bago ang tawag, gayunpaman, tinutupad ng Diyos ang lahat ng kanyang ipinangako. Sabi ng takot, sino ako? Ngunit ang Diyos ay tumugon ng ako ay ako nga. Sa madaling salita, hindi mahalaga kung sino ka. Mahalaga kung sino ang kasama mo. Ito ang susi na nagbubukas ng paralysis. Kapag naiintindihan mo na hindi mo kailangan maging malakas, masunurin ka lang. Nawawalan ng kapangyarihan ang takot. Nakita mo na ba ang iyong sarili tulad ni Moses? Naramdaman mo na bang napakaliit sa harap ng napakalaking tungkulin? Naranasan mo na bang mag-alinlangan sa iyong boses, sa iyong kakayahan, sa iyong kwento? Kaya makinig ka. Si Jesus ay nagsasalita sa iyo. At sinabi niya, huwag kang matakot, sasamahan kita. Ang presensyang ito ang nagpapabago sa lahat. Ito ay hindi ang kawalan ng mga hamon. Ito ay ang katiyakan na, kahit na ang lupa ay tila mawala, siya ay nananatili sa iyong tabi. At kapag kasama mo ang Diyos, hindi na banta ang imposible. Ito ay isang pangako sa ilalim ng konstruksyon. Kung ang salitang ito ay nakaaantig sa isang bagay sa kaibuturan mo, matapang na ipahayag sa mga komento, si Jesus ang aking lakas. Ang iyong pahayag ay maaaring maging isang espiritual na susi, isang binhi na nagbubukas ng mga pintuan sa iyong buhay. Higit pa, aning yun na yung komento ay maring ang paghihikayat na kailangan ng ibang tao ngayon. Maaring may isang tao na malapit ng sumuko at ang pagbabasa ng kanilang nakasulat na pananampalataya ay maaaring mag-alab. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng iyong paghahatid. Si Jesus ay nagsasalita sa iyo at sa pamamagitan mo. At kung ang mensaheng ito ay nagsasalita sa iyo ng napakalinaw, ng direkta, i-click ang button na gusto ngayon. Kapag ginawa mo ito, hinahayaan mong maabot ang salitang ito sa iba na tahimik din, pinipigilan ng takot, na kailangang marinig na tumatawag pa rin ang Diyos, kahit na ang pinakamalamang. Tangkilikin ang video bilang isang gawa ng pananampalataya, bilang kilos ng ebanghelisasyon. Tulad ng isang digital na narito ako, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, gawin na ngayon. Hindi lang para makatanggap ng mas maraming content na tulad nito, kundi maging bahagi ng isang komunidad na piniling lumakad kasama ni Jesus, kahit nasa takot. Ngunit hindi lang iyon, may mas makapangyarihang bagay na malapit ng ibunyag, dahil minsan, ang takot ay hindi lamang nagpaparalisa sa ating mga hakbang, ito ay nagpapatahimik sa ating pananampalataya. At kapag nangyari iyon, kahit na tumingin kay Jesus, maaari tayong magsimulang lumubog. At narito ang pinakakahangahangang bahagi ng paglalakbay na ito. Malakas ang hangin, marahas na bumagsak ang mga alon, at ang puso na dating puno ng pananampalataya, ngayon ay nanginginig. Si Pedro ay humiling ng isang bagay na hindi maisip, ang bumaba sa bangka at lumakad sa tubig patungo kay Jesus. At saglit ginawa niya, dumampi ang kanyang mga paa sa imposible, sinira niya ang mga limitasyon ng lohika, pisika at mababaw na pananampalataya. Ngunit ang kailangan lang ay isang segundo ng pagkagambala, isang saglit na pagdududa para masira ang lahat nang ialis ni Pedro ang tingin kay Jesus at itinuon ang pansin sa lakas ng hangin, sa ingay ng mga alon, sa banta sa paligid niya. Nagsimula siyang lumubog, hindi dahil sa kakulangan ng kapasidad, ngunit dahil sa kakulangan ng focus. At doon, sa pagitan ng takot at ng dagat, siya ay sumigaw, "Panginoon, iligtas mo ako." At kaagad, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinawakan si Pedro at sinabi, "O ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan?" Mateo 4:31. Ang tanong na ito ay tumatawid sa panahon at umaantig sa ating mga puso ngayon. Dahil gaano kadalas tayo eksaktong katulad ni Pedro, magsisimula tayo sa pananampalataya, gumagawa kami ng mga matapang na hakbang. Ngunit kapag sumisigaw ang mga pangyayari, pinatahimik ng takot ang ating pananampalataya. Ang takot ay may ganitong tahimik na kakayahang pabagalin ng espiritu. Hindi kanya pinipigilan na maniwala, pero pinagdududahan kanya habang daan. At ang pagdududa, kapag pinakain, ay sumisipsip ng pananampalataya hanggang sa huling hininga nito, marahil ay naranasan mo na ito. Mga sandaling tila maayos ang lahat, nadama mo na ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos. Ang puso sa kapayapaan, ang tuloy-tuloy na paglalakad. Ngunit biglang dumating ang bagyo, isang diagnosis, isang pagkawala, isang pagtataksil, isang saradong pinto, at tulad ni Pedro, ang kanyang mga mata ay tumigil sa pagtingin kay Jesus at nagsimulang tumingin sa kaguluhan. Ito ay kapag ang pananampalataya ay nag-aalinlangan, hindi dahil hindi na ito umiral, kundi dahil pinipigilan ito ng takot. Si Jesus ay nagsasalita sa iyo ngayon, at ang kanyang tanong ay patuloy na umaalingaw-ngaw.
Bakit ka nag-alinlangan? Ang pananampalataya, kapag ito ay tunay, ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ay ang pagkakaroon ng focus. Hindi nagkamali si Pedro dahil natatakot siya. Nagkamali ka ng pagtingin sa maling lugar. Habang ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Jesus, ang imposible ay nangyari. Ngunit nang tumingin siya sa mga alon, nawala siya sa kanyang kinatatayuan. Ito ay nagtuturo sa atin ng isang bagay na malalim. Ang takot ay hindi ipinanganak mula sa problema mismo. Nagmumula ito sa pagtutok sa problema. At iyon ang nagbabago sa lahat dahil kung ang nagpaparalisa sa atin ay kung saan natin itinuon ang ating mga mata, kung gayon ay may paraan. May paraan pabalik at ang landas na ito ay nagsisimula sa isang hitsura, isang tingin na tumatalikod sa kaguluhan. At bumalik kay Jesus, naramdaman mo na ba na lumulubog ka? Naramdaman mo na ba na humihina ang iyong pananampalataya at ang pag-aalinlangan ay lumalakas? Naranasan mo na bang tumingin sa paligid at naramdaman mong hindi mo na kayang magpatuloy? Kaya makinig ka. Si Jesus ay nagsasalita sa iyo. At siya ay umaabot na ngayon. Hindi niya inaasahan na babalik ka sa bangka ng mag-isa. Siya ay lumalapit sa iyo. Kahit nasa gitna ng bagyo, kahit maliit ang iyong pananampalataya. Dahil ang mahalaga kay Jesus ay hindi ang laki ng iyong pananampalataya. Ito ang direksyon ng iyong pag-iyak. Si Pedro ay hindi nagbigay ng magandang panalangin. Sumigaw lang siya, "Iligtas mo ako." At sapat na yon. Kung ang salitang ito ay nakaantig sa iyong puso, isulat sa mga komento, "Jesus, iligtas mo rin ako." Maaaring ito na ang pinakamataimtim na panalangin na iyong nanalangin. At ang iyong komento ay maaaring ang sigaw na kailangang makita ng ibang tao upang matandaan na may pag-asa pa. Ang iyong kahinaan ay maaaring magligtas ng isang tao mula sa emosyonal na pagkalunod. Hindi ka nag-iisa sa bagyong ito. Si Jesus ay nagsasalita sa iyo at narito siya ngayon, pero hindi lang yon. May mas malalim pang ibubunyag. Dahil may mga pagkakataong wala tayo sa gitna ng bagyo, ngunit nasa loob natin ang bagyo. At kahit na ang lahat sa paligid ay tila kalmado, ang puso ay hindi mapakali, nababalisa. At doon ang tinig ni Jesus ay bumubulong ng pinakamalakas. Puno ang bahay. Si Jesus ang dumating. Napuno ng pag-asa ang silid. At nasa gitna ng kaguluhan, may dalawang babae, dalawang kapatid na babae, dalawang paraan upang harapin ang presensya ng Diyos. Umupo si Maria sa paanan ni Jesus, tahimik, available, na ihatid. Marta. Si Marta ay abala, tumatakbo mula sa isang lugar patungo sa isa pa, sinusubukang alagaan ang lahat, magaling siyang hostess. Nais kong maging perpekto ang lahat, ngunit sa loob-loob niya, siya ay balisa, hindi mapakali, inis. Sa isang tiyak na punto, nawala ng kontrol si Marta sa kanyang pagkabigo. Hindi na niya napigilan ang kumukulo sa loob. Pinutol niya si Jesus at halos paratang ay nagsabi, "Panginoon, hindi mo ba iniisip na iniwan ako ng aking kapatid na babae upang maglingkod ng mag-isa? Kaya't sabihin sa kanya na tulungan ako." At magiliw ngunit matatag na sumagot si Jesus, "Marta, Marta, ikaw ay nababalisa at nababagabag sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi at hindi ito aalisin sa kanya." Lucas 41:42. Ang pananalitang ito ni Jesus ay parang salamin para sa maraming puso ngayon. Nabubuhay tayo sa isang maingay, abalang mundo, puno ng mga pangangailangan at palagi tayong pinipilit na gawin, gumawa, lutasin. Ngunit, tulad ni Marta, kadalasan ang katawan ay gumagalaw, ngunit ang kaluluwa ay pagod. Ang pagkabalisa ay hindi lamang ipinanganak mula sa labis na mga problema. Kadalasan, ito ay nagmumula sa labis na panloob na mga pangangailangan, ang pangangailangan upang patunayan ang halaga, upang ipakita ang kontrol, upang maging kapaki-pakinabang, upang maging matatag sa lahat ng oras. At sa karerang ito, nawala ang mahalagang bagay, presensya. Hindi naman masama si Marta, mahal niya si Jesus. Ngunit ang kanyang isip ay sobrang abala sa pagsisikap na paglingkuran ang Diyos, na siya ay naligaw sa pinakamahalagang lugar, ang kanyang mga paa. Nagagawa iyon ng pagkabalisa. Kinumbinsi kanya na ang lahat ay nakasalalay sa iyo, na kung titigil ka, babagsak ang lahat, na kung hindi mo namamalayan, walang makakaalam. At narito ang isang malalim na paghahayag. Ang pagkabalisa ay kadalasang sigaw ng puso na nagsisikap na mapanatili ang kontrol sa kung saan ang Diyos lamang ang maaaring pamahalaan, at si Jesus ay nakikipag-usap sa iyo ngayon. Tulad ng sinabi niya kay Marta, hindi kanya pinapagalitan sa sobrang nararamdaman mo.
Hindi ka niya kinukondena dahil sa pagiging sobra, ngunit inaanyayahan ka niya na baguhin ang iyong pagtuon. Nakaupo, nakikinig, ang magtiwala, ang mundo ay humihiling sa iyo ng higit pang aksyon. Si Jesus ay nag-aalok sa iyo ng higit na presensya. Habang hinihila ka ng pagkabalisa sa 1,000 gawain, ang tinig ni Jesus ay tumatawag sa iyo sa isang bagay lamang. Ang makasama siya. Naramdaman mo na ba si Martha? Walang tigil na tumatakbo. Sinusubukang alamin ang lahat, ngunit sa loob-loob mo ay parang masisira ka na? Nagkaroon ka na ba ng mga sandali na tila lahat ay nakakatanggap ng kapayapaan, maliban sa iyo, na alam ng iba kung paano magpahinga sa Diyos? Ngunit hindi mo magawa, kaya huminga ka ng malalim at makinig. Si Jesus ay nagsasalita sa iyo. Nakikita niya ang iyong pagmamadali. Alam niya ang iyong pagod. At sinasabi niya, hindi mo kailangang gumawa ng labis para mahalin. Kailangan mo lang akong makasama. Ito ang susi na naunawaan ni Maria. Itinigil niya ang lahat. Umupo siya. Pinatahimik ang katawan upang makinig sa kaluluwa. At sa sandaling iyon, ang kanyang buhay ay minarkahan dahil may mga bagay na matatanggap lamang sa paanan ni Jesus. Hindi sa pagmamadali, kundi sa katahimikan, hindi sa performance, kundi sa delivery. Nawawalan ng lakas ang pagkabalisa kapag nagkakaroon ng espasyo ang presensya ng Diyos. Hindi ito tula, ito ay nagpapagaling. Tunay na pagpapagaling. Pagpapagaling para sa isip, para sa puso, para sa pagod na kaluluwa na sinusubukang maging malakas sa lahat ng oras. Kung ang mensaheng ito ay tumutok sa iyong puso, magkomento ngayon. Jesus, pinipili ko ang mabuting bahagi. Ang pahayag na ito ay maaaring mukhang simple, ngunit ito ay isang espiritual na susi na muling iposisyon ang iyong kaluluwa. Higit pa, ang iyong komento ay maaaring maging hininga ng pag-asa na kailangang bitawan ng isang tao ang bigat na dinadala at sa wakas ay maupo sa paanan ni Jesus. At kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, i-click ang like button upang ang iba ay mabiyayaan din. Kapag nagustuhan mo ang video na ito, hinahayaan mong maabot ng salita ng Diyos ang mas maraming buhay na nakulong sa pagkabalisa tulad ni Martha. Ang iyong like ay hindi lamang isang kilos. Ito ay isang gawa ng pananampalataya at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ngayon at maging bahagi ng komunidad na ito na natututong magpahinga sa mga bisig ni Jesus. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na kahit nasa harap ng pagkabalisa, may mas malalim na bagay na maaaring pumipigil sa iyo? May ugat na tahimik na kumukulong sa maraming puso at narito ang pinakakahangahangang bahagi ng kwentong ito. Dahil ang sakit ng hindi sapat na pakiramdam, kahit na sinusubukan mong gawin ang iyong makakaya, ay nagnakaw ng pagkakakilanlan ng maraming tao. At kung ano ang iyong matutuklasan, ay magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa kung ano ang nakikita ng Diyos kapag siya ay tumingin sa iyo. Gabi noon sa Israel, ngunit sa loob ng pisaan ng alak na iyon, nalingid sa paningin ng iba, ay higit pa sa kadiliman. May isang lalaking nagsisikap na magtago kahit sa kanyang sarili. Si Gideon ay nag-giik ng trigo sa isang lugar kung saan mga ubas lamang ang tinatapakan. Isang improvised na taguan, simbolo ng isang kaluluwa na dinurog ng pang-aapi at takot, ay wala nang nakitang halaga sa sarili nito. Ang kanyang mga tao ay minasakir, ninakawan, pinapahiya. At siya, kahit gusto niyang lumaban, nagtago. Pakiramdam niya ay napakaliit niya, masyadong mahina, masyadong insignificant. At sa gitna ng emosyonal na pagtakas na ito, ang hindi malamang na pagdalaw ay naganap. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya at nagpahayag ng isang bagay na tila napakawalang katotohanan upang maging totoo. Ang Panginoon ay sumasa iyo, makapangyarihang lalaking may tapang. Hukom 6:12. Hindi ito maproseso ng isip ni Gideon. Paano matatawag na matapang ang isang tulad niya? Paano makikita ang isang taong nagtago bilang isang mandirigma para sa Diyos? Ito ang unang dakilang paghahayag ng pulong na ito. Ang Diyos ay hindi nagsasalita batay sa iyong nararamdaman. Nagsasalita siya batay sa kanyang nakikita. Nakita ni Gideon ang kanyang sarili bilang pinakamaliit. Nakita siya ng Diyos bilang isang tagapagpalaya. Nang hina si Gideon, tinawag siyang malakas ng Diyos. Nakatago si Gideon. Nakita siya ng Diyos na nakaposisyon. Ito ay nagpapakita ng isang napakalaking bagay. Ang pagkakakilanlang ibinibigay ng Diyos sa iyo ay hindi nakasalalay sa iyong mga kalagayan, ngunit sa layunin na kanyang inilagay sa iyo. Ilang beses ka nang nagtago ng damdamin? Nagtago ka na ba sa likod ng mga dahilan, kawalan ng kapanatagan, mga nakaraang trauma? Ilang beses ka nang tumingin sa paligid at napagpasyahan
na wala ka kung ano ang kinakailangan. Sino ang hindi ipinanganak para sa mga dakilang bagay, na ikaw ay palaging magiging huling linya? Ganon din ang naisip ni Gideon. At kaniyang sinabi, paano ko ililigtas ang Israel? Narito, ang aking angkan ay ang pinakamahirap sa Manases at ako ang bunso sa bahay ng aking ama. Hukom 6:15. At narito ang isa sa pinakamabisang sagot sa Biblia. Sumagot ang Panginoon, tiyak na sasamahan kita. Si Jesus ay nakikipag-usap sa iyo ngayon. At marahil, ito mismo ang pariralang higit na kailangang marinig ng iyong kaluluwa. Ako ay sa iyo. Dahil hindi ito tungkol sa pagiging pinakamalaki, pinakamalakas, pinakahanda. Ito ay tungkol sa kung sino ang kasama mo sa paglalakad. Kapag ang Diyos ay kasama mo, maging ang pinakamaliit ay nagiging higante. Kahit na ang nakalimutan ay pinili, maging ang mahihina ay nagiging instrumento ng pagpapalaya. Ito ay hindi isang magandang teorya. Ito ay isang espiritual na katotohanan na muling tumutukoy sa iyong kasaysayan. Ang takot na hindi sapat ay nakakulong sa libu-libong puso araw-araw. Mga taong nagdadala ng lumang pagkakasala, mga masasakit na salita na binibigkas sa pagkabata, nakakalason na paghahambing, mga sugat na hindi pa naghihilom. At sa loob-loob, naniniwala sila, hindi ako sapat. Si Jesus lamang ang nagsasalita sa iyo ngayon. At sinasabi niya, ikaw ang sinasabi ko na ikaw. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi tinutukoy ng iyong pagganap, ngunit sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At kapag tinawag ka niya sa iyong buhay, na ibigay na niya ang lahat ng kailangan mo, kahit hindi mo pa nakikita, kahit hindi mo pa nararamdaman, na ilabas na ang empowerment sa spiritual world. Kung ang salitang ito ay humaharap sa iyo at sa parehong oras ay nagpapagaling sa iyo, magkomento ngayon ng may pananampalataya. Tinatawag ako ni Jesus sa pangalan. Ang komentaryong ito ay higit pa sa isang teksto. Ito ay isang gawa ng kasunduan sa langit at maaaring ito ay ang paghihikayat na kailangan ng isa pang kaluluwa na lumabas sa emosyonal na pagtatago at maunawaan na pinipili pa rin ng Diyos ang hindi malamang. Ngunit hindi lang iyon. May mas makapangyarihang bagay na malapit ng ibunyag dahil may mga pagkakataon na ang sakit ay hindi mula sa pakiramdam ng maliit, ngunit mula sa pakiramdam na nag-iisa sa gitna ng kadiliman. At kung ano ang susunod, ay maaantig ang isang bahagi ng iyong puso na maaaring itinago mo kahit sa iyong sarili. Ang iyong matutuklasan ay magbabago sa paraan ng pagtingin mo maging sa katahimikan ng Diyos. Ito ay isang tunog na walang narinig, hindi ito kulog ni isang lindol. Ito ay tunog ng isang pagod na kaluluwa, nakatago sa isang kuweba. Si Elias, ang propeta na nakaharap na sa mga hari, natalo ang mga propeta ni Baal, ay nakakita ng apoy na bumagsak mula sa langit. Ngayon ay natatakot na mag-isa, natatakot at pagod, humihingi ng kamatayan. Enough is enough, Lord. Kunin mo ang aking buhay, dahil hindi ako mas mabuti sa aking mga magulang. 1 Hari 19:4. Parang sabi niya, sinubukan ko, lumaban ako, pero ngayon, hindi ko na kaya. At sino ang hindi nakakaramdam ng ganito? Malakas sa labas sa mahabang panahon, hanggang sa loob na lang ay ang pagnanais na mawala para tumakas. Hindi na kailangang maging lakas ng sinuman. Akala ni Elijah nag-iisa lang siya. Akala niya ay pinabayaan na siya ng Diyos, na ang kanilang mga pagsisikap ay naging walang kabuluhan. Nawala ng saysay, ngunit eksaktong nariyan, sa ilalim ng kuweba, sa ilalim ng sakit, na ang Diyos ay nagpakita sa isang ganap na hindi inaasahang paraan. Sinasabi ng Biblia na isang malakas na hangin ang dumating, ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. Pagkatapos ay dumating ang isang lindol, ngunit wala rin ang Panginoon sa lindol. And pagkatapos isang apoy, ngunit wala rin ang Diyos sa apoy. At pagkatapos, isang banayad na simoy ng hangin ang dumating, tahimik, halos hindi mahahalata. Ngunit naroon, sa kagaanan, na naroon ang Panginoon. 1 Hari 19:11-12, binabago nito ang lahat. Dahil minsan inaasahan natin na ang Diyos ay lilitaw na may ingay, may panoorin, na may agarang mga sagot, ngunit pinipili niya ang simoy ng hangin, pinipili niya ang bulong, pinipili niyang ihayag ang sarili kapag tumahimik na ang lahat o kapag sumigaw na ng sobra ang lahat sa loob natin. Si Jesus ay nakikipag-usap sa iyo ngayon, at marahil ang iyong yungib ngayon ay hindi gawa sa bato, kundi ng mga pag-iisip, ng katahimikan, sa matinding pagod, mula sa mga gabing walang tulog, ng mga panalangin na hindi mo na alam kung paano sabihin, and He is saying, hindi kita iniwan. I was in the breeze. I was there when you thought you alone. I was there when you hold back tears in the crowd. I was there when no one noticed your pain.
I always have been. At yung sakit ni Elijah ay hindi lamang pisikal, ito ay emosyonal, ito ay espiritual, do ay ang bigat ng pagiging malakas sa loob ng mahabang panahon. Para harapin ang lahat, hindi para mahulog, hindi para manghina. Ngunit kahit na ang pinakadakilang mga propeta ay umabot sa kanilang mga limitasyon, at hindi ito isang kabiguan, ito ay sangkatauhan. Hindi tinanggihan ng Diyos si Elias dahil siya ay pagod. Sa kabaligtaran, pinakain siya ng Diyos, pinalakas siya nito, nireorient siya, dahil hindi ka pinababayaan ni Jesus sa lambak. Pumasok siya sa kuweba kasama mo, at siya ay nagsasalita sa katahimikan. Ibinabalik niya ang walang nakikita. Itinaas niya ang tila hindi na maibabalik. Kung ang mensaheng ito ay nakaaantig sa iyong puso, isulat sa mga komento, Jesus, pumasok ka sa aking yungib. Ang pariralang ito ay maaaring simula ng isang bagong paglalakbay. Para sa isang tao, ito ay maaaring ang sandali ng pagpapalaya para sa mga nag-aakalang ang kalungkutan ay tiyak. Ang iyong komento ay maaaring ang hininga ng pananampalataya na kailangan ng isang tao upang huwag sumuko ngayon. Ngunit hindi lang yun, at narito ang pinakakahangahangang bahagi ng kwentong ito dahil may mga sakit na hindi ipinanganak mula sa ngayon. Ngunit mula sa takot na maulit ang nakaraan. May mga tao na hindi natatakot sa hinaharap, ngunit natatakot na mabigo muli. At kung ano ang iyong matutuklasan, ay magbabago sa paraan ng pagtingin mo maging sa iyong mga kabiguan. Wala na si Pedro sa silid sa itaas, hindi man sa dami ng tao. Siya ay nasa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa gilid ng dagat, napapaligiran ng mga lambat, balsa at isda. Para siyang bumalik sa point zero sa kanyang kwento, sinusubukang burahin sa paglipas ng panahon ang nasusunog pa rin sa loob, ang alaala ng kanyang pagkakanulo. 3 beses, 3 pagtanggi, 3 sandali nang ang takot ay mas malakas kaysa sa pananampalataya, at ang kahihiyan ay mas malakas kaysa sa pag-ibig. Nabigo si Peter, hindi sa anumang sitwasyon, ngunit kay Jesus, kasama ang nagmahal sa kanya ng walang kondisyon. At ngayon, kahit pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli, kahit na alam niya na ang libingan ay walang laman, dinala pa rin ni Pedro sa loob niya ang isang mas malaking kahungkagan. Ang takot na mabigo muli, ang takot na hindi nakarapat-dapat. Nang wala ng lugar, nang pinalitan itinapon, ngunit may iba pang plano si Jesus. Sa parehong senaryo kung saan inakala ni Pedro na ang kwento ay natapos na, si Jesus ay nagpakita at hindi na may paratang, ngunit may isang paanyaya. Pakanin mo ang aking mga tupa. Juan 21:17. Hindi lang pinatawad ni Jesus si Pedro, ibinalik niya siya, muling isinasama, muling itinayo. Hindi nagtanong si Jesus, bakit mo ako itinanggi? Tanong niya, mahal mo ba ako? Dahil para kay Jesus, ang pag-ibig ay mas dakila kaysa sa kabiguan. Ang pag-ibig ay nagpapagaling, tumutubos, nagsasaayos muli, at doon nagbago ang lahat. Siguro nararamdaman mo si Peter ngayon. Baka bumalik siya sa mga lumang lugar sa pag-aakalang mas ligtas doon. Siguro pakiramdam mo binitawan ka ng Diyos dahil sa mga pagkakamaling nagawa mo, marahil ang takot na mahulog muli ay pumipigil sa iyo sa susunod na hakbang. Ngunit si Jesus ay nakikipag-usap sa iyo ngayon at sabi niya, gusto pa rin kita. May tawag pa rin sa buhay mo. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ka na-cancel. Ikaw ang napili. Ang takot na mabigo muli ay paralisado. Pinapaikot niya kami. Ulitin ang mga pattern. Umatras kung kailan tayo dapat sumulong. Ngunit ang takot ay lumalakas lamang kapag nakalimutan natin kung sino ang tumatawag sa atin. Hindi ka tinawag ni Jesus dahil perpekto ka. Tinatawag ka niya dahil alam niya ang puso mo. At kung ibinalik niya si Pedro, na tumanggi sa kanya sa harap ng lahat, mapapanumbalik ka rin niya. Hindi mahalaga kung gaano ka hindi karapat-dapat, sira o insecure ang nararamdaman mo. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na hindi ang wakas ang tumutukoy sa iyo. Ito ang sagot na ibinibigay mo kapag tinanong ka ni Jesus, mahal mo ba ako? Sumagot si Pedro ng oo. And with that, binago niya ang takbo ng sarili niyang buhay. Ang parehong tao na itinanggi ito, pagkatapos ay buong tapang na inihayag ang ebanghelyo. Ang siya ring sumigaw ng palihim, ay nagsimulang magpahayag kay Jesus sa harap ng mga tao. Hindi nawala ang takot, ngunit dinaig siya ng pag-ibig. Kung ang salitang ito ay nagsalita sa iyo, magkomento ngayon. Itaas ako ni Jesus. Ang iyong sagot ay maaaring ang unang hakbang tungo sa emosyonal na pagpapagaling para sa mga natatakot ding mabigo muli. Hindi ka nag-iisa at ang iyong kahinaan ay maaaring magdulot ng pag-asa sa ibang kaluluwa. Ngunit hindi lang iyon. Dahil may pagkakasala na hindi nagmumula sa isang nakahiwalay na pagkakamali.
ngunit mula sa isang buong buhay na minarkahan ng mahihirap na desisyon, ng mga nakaraan na walang nakakaalam, at ang susunod na mangyayari, hahamon ang lahat ng iyong pinaniniwalaan tungkol sa pagiging karapat-dapat at biyaya. Kinatatakutan siya, iginagalang, siya ay may tinig ng utos, kaalaman, kapangyarihan, ngunit dinala niya ang dugo ng mga inosente sa kanyang mga kamay. Ang kanyang pangalan ay Saul, isang stalker. Isang taong naniniwalang tama ang ginagawa niya sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa mga nagsasalita tungkol kay Jesus, isang lalaking ginamit ang kanyang lakas at katalinuhan para matupad ang inaakala niyang misyon niya. Ngunit sa likod ng awtoridad, may kadiliman, sa likod ng paniniwala, may kalituhan, at sa likod ng relihiyosong baluti, may pagkakasala. Isang pagkakasala na nakatago sa ilalim ng mga layer ng mga katwiran, tradisyon, mga panuntunan, hanggang sa daan patungo sa Damascus, may nangyaring hindi inaasahan. Isang liwanag na mas malakas kaysa sa araw ang nagpatumba sa kanya, isang tinig ang bumasag sa lohika, doktrina, katwiran. Saul, Saulo, bakit mo ako inuusig? Mga Gawa 9:4, si Jesus iyon. At sa sandaling iyon, ang tila katapusan ay naging isang bagong simula. Ang pagkakasala ay isang hindi nakikitang bilangguan, hindi nito kailangan ng mga bar o pangungusap. Ang kailangan lang ay isang alaala, isang hindi nalutas na panghihinayang, isang pagkakamali na patuloy na umaalingaw-ngaw sa iyong mga iniisip na parang nangyari kahapon. At ang pagkakasala na nagpaparalisa sa atin ay siyang nagkumbinsi sa atin na hindi na tayo karapat-dapat na magsimula muli. Ngunit si Jesus ay nagsasalita sa iyo ngayon at sinabi niya, nakikita ko kung sino ka noon, ngunit nakikita ko rin kung sino ka. Dahil iyan ang ginawa niya kay Saul, hindi niya pinansin ang nakaraan ni Paul. Tinubos niya ito. Ginawa niyang mangangaral ang isang mang-uusig, isang tagapag-akusa sa isang instrumento ng biyaya. Hindi lang nagpatawad si Jesus. Ipinagkatiwala niya kay Pablo ang isang bagong misyon. Ito ay isang piniling sisidlan para sa akin. Binabago nito ang lahat dahil ito ay nagpapakita na kahit ang pinakamalalim na pagkakamali ay hindi makakapigil sa plano ng Diyos, na ang kahihiyan na bumabagabag sa iyo ay maaaring maging batayan para sa iyong pinakamalaking pagbabago, na kung ano ang nakikita ng mundo bilang kabiguan, nakikita ng Diyos bilang matabang lupa para sa layunin. Ang iyong sakit ay hindi ang iyong katapusan. Ito ang simula ng isang bagay na mas malaki, kung ibibigay mo ito kay Jesus. At marahil ngayon ay nagdadala ka ng pagkakasala na walang nakakaalam. Mga desisyong nag-alis sa iyo mula sa gusto mong maging, mga salitang sinabi mo, mga pagkakataong pinalampas mo, mga relasyon na sinira mo. Ngunit si Jesus ay nagsasalita sa iyo, base pa rin ang tawag niya sa iyo. May tadhana pa rin, may layunin pa rin. Hindi ikaw ang iyong pagkakamali, ikaw ang kayang gawin ni Jesus mula sa kanya. Hindi nagbago si Paul dahil magaling siya, ngunit dahil si Jesus ay mabuti. At ang biyayang iyon ay magagamit mo na ngayon. Hindi mahalaga kung ano ang ginawa nila sa iyo o kung ano ang ginawa mo. Ang dugo ni Jesus ay sapat na upang linisin, i-renew, magsimulang muli. Kung ang mensaheng ito ay nagsasabi sa iyong puso, magkomento, binago ako ni Jesus. Ang iyong sagot ay maaaring magbukas ng landas tungo sa kagalingan para sa isang taong paralisado dahil sa pagkakasala. Ang iyong patotoo ay nagsisimula dito, ngayon. Ngunit hindi lang iyon. May isang mas nakakagulat na kwento, kung saan kakaunti ang nagiging kasaganaan at ang takot sa kakapusan ay tinatalo ng matapang na pananampalataya ng isang tao na mayroon lamang isang dakot na harina at isang patak ng langis ng oliba. Ang susunod na mangyayari ay magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa probisyon ng Diyos. Malabo ang senaryo, isang biyudang babae, ina, na walang kausap. Naglalakad siya patungo sa dulo na may mabibigat na hakbang at walang laman na mga kamay. Ang isang kamay ay may hawak na isang dakot ng harina. Yung isa konting olive oil, sapat na para sa isang huling pagkain kasama ang kanilang anak bago nila yakapin ang kamatayan ng magkasama. Ito ang katotohanan ng balon ng Sarepta, sa kasagsagan ng gutom at kakapusan, at parang hindi sapat ang pasanin, lumitaw ang isang estranghero, isang tao ng Diyos, at humingi ng pinakamahalagang bagay na mayroon siya, ang kanyang huling bahagi ng pagkain. Ang tinig ng takot ay sumisigaw, kung magbibigay ka, magkukulang ka. Ngunit ang isang bagay tungkol sa kahilingang iyon ay may banal na bigat. Hindi dumating si Elijah para kunin ito. Naparito siya para ibunyag ito. Huwag kang matakot. Humayo ka at gawin mo ang ayon sa iyong salita. Ngunit gawin mo muna sa akin.
Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang harina sa palayok ay hindi mauubos, at ang langis sa banga ay hindi mauubos. 1 Hari 17:13-14. Ilang beses ka na ba sa ganitong posisyon? Sa kaunti sa iyong mga kamay at kakapusan na sumisigaw sa loob ng iyong kaluluwa? Nakakasakal ang takot sa kakulangan, nag-aalala tungkol sa mga bayarin, kung ano ang mangyayari bukas, ang mga bata, ang upa, ang pagkain. Ang lahat ng ito ay dumudurog sa puso at nagdudulot ng isang uri ng pagkabalisa na nakakaparalisa, ngunit narito ang isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Kinausap ka ni Jesus, at ang hinihiling niya sa iyo ay hindi dahil kailangan niya kung ano ang mayroon ka. Ito ay dahil gusto niyang ipakita sa iyo kung sino siya. Ang balo ay walang anuman, ngunit natuklasan niya na kapag pinasok ng Diyos ang kwento, ang kaunti ay nagiging isang himala. Ang pananampalataya ay inihahatid bago ang pagpaparami. Nauuna ang tiwala bago ang probisyon, at ito ay sa pagitan na ito, sa pagitan ng pagbibigay at pagtanggap, na tayo ay hinuhubog. Ang dakilang katotohanan ay ang Diyos ay hindi walang malasakit sa iyong kakulangan. Ginagamit niya ito bilang tagpuan para sa kanyang pagpapakita. Kapag pinili mong maniwala, kahit nasa takot, nagbibigay ka ng puwang para sa supernatural. At kung sa tingin mo ay malapit ka ng masira, tandaan, ginagamit ng Diyos ang nasira para dumami. Hindi niya inaasahan na marami ka. Inaasahan ka lang niyang magtiwala. Ang harina na hindi nauubos, ang langis na hindi natutuyo. Ito ay higit pa sa mga simbolo ng probisyon. Ang mga ito ay patunay na kahit sabihin ng mundo na tapos na, sinasabi ng Diyos na ako na. Kung nahaharap ka sa mga oras ng kakapusan, ipahayag sa mga komento, si Jesus ang aking panustos. At hayaang muling ipanganak ang pananampalataya sa isang taong nakadarama ng pag-iisa sa labanang ito. Hindi ka nakalimutan. At narito ang pinakakahangahangang bahagi ng paglalakbay na ito. Isang hindi inaasahang muling pagsasama-sama sa pagitan ng dalawang magkakapatid na minarkahan ng mga nakaraang salungatan, na nagpapakita na kahit ang mga nasirang ugnayan ay maaaring maibalik kapag humadlang ang Diyos. Kung ano ang iyong matutuklasan ay magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa pagkakasundo at isang bagong simula. Ang muling pagsasama sa pagitan ni Jacob at Esau ay hindi lamang resulta ng alitan sa pagitan ng magkapatid. Ito ay ang paghantong ng isang panloob na paglalakbay na minarkahan ng pagkakasala, takot at kahihiyan. Ilang taon bago nito, tumakas si Jacob pagkatapos na linlangin ang kanyang kapatid at kunin ang kanyang basbas. Ngayon, bumalik siya, mahina, pagod, may pamilyang pinoprotektahan at pusong nahahati sa pagitan ng pagnanais para sa pagkakasundo at ng takot sa paghihigante. Mabigat ang nakaraan, ang takot na magsimulang muli, sa pagsisikap na ayusin ang nasira, sa muling pagbukas, ay isang bagay na nagpaparalisa. Kahit sa pinakamatapang na kaluluwa, si Jacob ay nagpadala ng mga regalo, naghiwalay ng mga karavan, nanalangin, ngunit sa loob siya ay nanginginig. Ito ay hindi lamang takot kay Esau. Ito ay takot na harapin kung ano siya ay naging, takot na magsimulang muli ng walang garantiya, upang muling itayo ang isang tulay kung saan may mga guho lamang. At pagkatapos, tumakbo si Esau, ngunit hindi gamit ang isang espada. Tumakbo ng bukas ang mga braso, at nangyari ang tila imposible. Umiiyak sila. Magkayakap sila. Pinapatawad nila ang isa't isa. Nakita ko ang iyong mukha na parang nakita ko ang mukha ng Diyos. Genesis 33:10. Ang pahayag na ito ni Jacob ay hindi patula na pagmamalabis. Ito ay ang pagkaunawa na, kung minsan, ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang sarili sa mga lugar na hindi natin inaasahan, sa pagpapatawad na ating iniaalay, sa yakap na ating natatanggap, sa lakas ng loob na sumubok muli. Ilang beses mo bang ipinagpaliban ng panibagong simula dahil sa takot na mabigo muli? Nung ma-reject ulit, hindi na mamalayan? Si Jesus ay nagsasalita sa iyo. At ngayon nais niyang malaman mo, hindi pa huli ang lahat. Ang takot na magsimulang muli ay madalas na nagtatago ng isang kasinungalingan, na kailangan mong ganap na gumaling upang magsimulang muli. Ngunit hindi hinihintay ng Diyos ang iyong pagiging perpekto. Naghihintay lang siya ng willingness mo. Ang biyaya ay hindi muling isinulat ang nakaraan, ngunit muling tinutukoy ang hinaharap. At tulad ni Jacob, marahil ay kailangan mong dumaan sa iyong sariling lambak ng habok, ang lugar ng panloob na pakikibaka, kung saan mo nakatagpo ang iyong sarili. Ngunit lalo na ang Diyos, doon siya naging Israel. Doon na nabago ang kanyang pagkatao,
Ang bagong simula ay hindi nagsisimula sa pagbabago ng tanawin. Nagsisimula ito sa pagbabago sa loob mo. Kung ang salitang ito ay nakaantig sa iyong puso at sa tingin mo ay oras na para magsimulang muli, kahit na natatakot ka, isulat sa mga komento, pinipili kong magsimulang muli kay Jesus. Ang iyong patotoo ay maaaring muling magbigay ng pag-asa sa isang taong natatakot ding sumubok muli. Ngunit hindi lang iyon, may mas makapangyarihang bagay na malapit ng ibunyag. Isang kwento na nagpapakita na kung minsan ang pinakamalaking himala ay nangyayari kapag natutunan nating bitawan ang kontrol at magtiwala, kahit na hindi nauunawaan ang ginagawa ng Diyos. Kung ano ang iyong matutuklasan, ay magbabago sa paraan ng pagharap mo sa hindi inaasahang pagkakataon. Isipin ang eksena. Isang ama na ilang dekada nang naghintay para sa isang pangako. Si Abraham, na matanda na, sa wakas ay hinawakan ng kanyang pinakahihintay na anak, si Isaac, sa kanyang mga bisig, isang himala, isang tawa na ipinanganak ng imposibilidad, ngunit pagkatapos ay gumawa ang Diyos ng isang kahilingan na tila imposibleng sundin. Ihandog ang iyong anak bilang hain. Paano tayo patuloy na maniniwala kung ang Diyos ay tila humihingi ng pinakamamahal natin? Paano natin maibibigay ang kontrol kung buong puso natin ang nakataya? Umakyat si Abraham sa Mount Moriah, kasama si Isaac, kahoy sa kanyang likod, katahimikan sa kanyang mga hakbang at pananampalataya sa krisis. Bawat metro ng landas na iyon ay sumisigaw sa iyong kaluluwa. Paano kung ito na ang wakas? Paano kung mawala sa akin ang lahat? Paano kung mali ako? Pero umakyat pa rin siya. Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ay isang desisyon na magpatuloy kahit na ang iyong puso ay magkapira-piraso. Ang Genesis 22:8 ay nagdadala ng pariralang bumasag sa katahimikan at malakas pa ring umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Ang Diyos ay maglalaan. Ito ay hindi isang parirala upang aliwin si Isaac. Ito ang angkla ng kaluluwa ni Abraham. Ito ay ang desperadong sigaw ng isang taong nagpasya na magtiwala kahit na ang lahat sa loob niya ay gustong tumakas. At ang pinakakahangahangang bagay ay na sa eksaktong sandali, hindi man bago o pagkatapos, ang Diyos ay nakikialam, nakikita niya, siya ay kumilos, pinatunayan niya ito. Ilang beses mo sinubukang hawakan ang lahat sa iyong mga kamay dahil natatakot ka sa mangyayari kung hahayaan mong mamuno ang Diyos? Ilang gabing walang tulog, sinusubukang asahan ang mga sakuna, kontrolin ang mga resulta, hulaan ang mga pagkabigo, iwasan ang sakit? Si Jesus ay nagsasalita sa iyo. Ang takot na mawala ng kontrol ay nagpapakita kung saan hindi pa rin tayo lubos na nagtitiwala. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay nagsisimula kapag binitawan na natin ang pinakamahirap nating kontrolin. Hindi interesado ang Diyos na kunin ang isang bagay mula sa iyo. Interesado siyang ituro sa iyo na wala nang mas ligtas kaysa mabuhay na sumuko sa Kanya. Hindi namatay si Isaac, hindi nagpatalo si Abraham. Sa kabaligtaran, doon, nakilala niya ang Diyos na nakakakita at nagbibigay. At ikaw, ano ang hawak mo ng mahigpit? Natatakot na kapag binitawan mo ito ay malaglag. Kung ang mensaheng ito ay nagsasabi sa iyong puso, magkomento ng may pananampalataya. Ibinibigay ko ito sa mga kamay ng Diyos. Ang iyong komento ay maaaring eksakto ang binhi ng katapangan na kailangang makita ng isang tao ngayon upang maisuko rin ang kanilang takot. Ngunit maghintay, ang susunod na mangyayari ay hahamon sa lahat ng iyong pinaniniwalaan tungkol sa sakit, pagkawala, at layunin. Isang kwentong nagpapatunay na kahit na ang lahat ay naalis na, nananatili pa rin ang Diyos. At nagsusulat pa rin siya ng mga nakakagulat na pagtatapos. Kung ano ang iyong matutuklasan ay magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa lahat. Isipin na mawala ang lahat, pamilya, kalusugan, kaibigan, mapagkukunan, lahat sa isang sandali, ang iyong buhay ay nawasak. At ang natitira ay ang katahimikan na lamang ng sakit. Ganoon din si Job, isang taong may integridad, katarungan, may takot sa Diyos. At gayunpaman, tinatamaan ng sunod-sunod na pagkatalo na magpapabaliw sa sinuman. Hindi lang siya nawala ng mga bagay, nawala ng mga tao ang trabaho, mga bata nagmamahal, mga sumusuporta. At marahil mas malalim kaysa sa lahat ng ito, nagsimulang madama ni Job na nawalan siya ng Diyos. Sa gitna ng mga abo at sugat, napapaligiran ng mga tinig na nagtatanong sa kanyang pananampalataya, sumigaw siya ng mga salitang pamilyar na pamilyar. Bakit Diyos? Nasaan ka? Alam ng sino mang nakaranas ng madilim na lambak ng pagkawala. Ang pananahimik ng Diyos ay maaaring tila mas masakit kaysa sa mismong pagdurusa. Ngunit may isang makapangyarihang sandali sa kwento ni Job
na nagliligtas ng isang bagay sa loob natin. Nang ang lahat ay tila nagpapahiwatig na ang Diyos ay wala, ipinahayag ni Job ng malakas ang isang katotohanan na sumasalungat sa lohika. Alam ko na ang aking manunubos ay buhay. Job sa 19:25. Hindi ito isang pahayag batay sa kanyang naramdaman. Ito ay batay sa kung sino ang kilala niya. Walang sagot si Job. Wala siyang ginhawa, pero may pananampalataya pa rin siya. At ang pananampalatayang ito ay hindi marupok, ito ay isang angkla sa kaguluhan. Naramdaman mo na ba na ang iyong pananampalataya ay sinusubok sa hangganan? Nakaranas ka na ba ng napakalaking pagkawala na kahit ang pagdarasal ay tila walang saysay? Naranasan mo na bang tumingala sa langit at maluhaluhang iniisip kung may malasakit pa ba ang Diyos? Si Jesus ay nagsasalita sa iyo. Kapag ang iyong pananampalataya ay dinudurog ng bigat ng sakit, hindi ka pinababayaan, ikaw ay dinadalisay. Hindi nawawala ang Diyos sa iyong paghihirap. Siya ay naroroon sa paraang hindi nakikita ng mga mata. At kung minsan, pinahihintulutan niya ang kadiliman upang matuklasan mo ang isang liwanag na hindi kailanman makikita sa ginhawa. Ang sinasabi ng iilan ay ang tunay na himala sa buhay ni Job ay hindi ang material na pagsasauli na dumating ng maglaon. Ito ang binuo ng Diyos sa loob niya sa panahon ng sakit. Ang pananampalataya ni Job ay hindi nagtapos sa isang paliwanag, ngunit sa isang paghahayag. Nang sa wakas ay nagsalita ang Diyos, hindi niya ipinaliwanag ang bakit, ngunit ipinapakita ang sino. At sa sandaling iyon, hindi na kailangan ni Job ng mga sagot. Muli niyang natagpuan ang presensya dahil ang pinakadakilang sagot na ibinibigay ng Diyos ay hindi isang solusyon. Ito ay ang kanyang sarili. Kung natagpuan ka ng mensaheng ito sa isang sandali ng matinding sakit, magkomento. Alam kong buhay ang aking manunubos. Kahit na iba ang sinasabi ng lahat, kahit na ang iyong kaluluwa ay nawasak, ipahayag ito ng may pananampalataya dahil ang iyong patotoo ay maaaring maging kislap ng pag-asa para sa isang taong nahihirapan ding maniwala. Ngunit hindi lang iyon, may mas makapangyarihang bagay na malapit ng ibunyag. Isang kwento kung saan ang kahihiyan ay nagbibigay daan sa pagpapanumbalik, kung saan ang kahihiyan ay nagiging karangalan, at kung saan binago ng tingin ni Jesus ang isang buhay na minarkahan ng paghatol. Kung ano ang iyong maririnig ay magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa pagtanggi. Isipin ang isang taong sobrang hinamak, tinanggihan ng lipunan, na napilitan silang umakyat sa puno para lang magkaroon ng pagkakataon na makita si Jesus, hindi para hawakan siya, hindi para humingi ng milagro, para lang makita na ang isang tao ay si Zaccheo, isang lalaking maliit ang tangkad, ngunit may mas maliit na reputasyon sa kanyang komunidad, publikano, maniningil ng buwis, itinuring na taksil ng kanyang sariling mga tao. Dinala niya hindi lamang ang bigat ng pagkakasala para sa mga mahihirap na pagpipilian, ngunit ang patuloy na kahihiyan ng mapanghusgang tingin. Siya ay hindi lamang isang lalaking may maikling pisikal na tangkad. Siya ay isang emosyonal na nanliit na tao. Ang takot sa kung ano ang iniisip ng iba sa kanya ay naging isang hindi nakikita, ngunit nagwawasak na bilangguan. At narito siya, nakasabit sa pagitan ng mga sanga at pagdududa, sinusubukang makita mula sa malayo ang pinag-uusapan ng marami. Hindi niya inaasahan na makikita siya. At kahit na mas mababa, tinatawag, ngunit huminto si Jesus. Tumingin sa itaas at sinabi niya, Zaccheo, bumaba ka kaagad dahil gusto kong manatili sa iyong bahay ngayon. Lucas 19:5. Hindi niya sinasabi, Zacchaeus, baguhin mo ang iyong buhay at pagkatapos ay pupunta ako sa iyo. Sabi niya, ngayon, kamusta ka? Sa lahat ng iniisip ng mga tao, sa lahat ng iniisip mismo ni Zaccheo tungkol sa kanyang sarili, pumunta si Jesus sa tahanan ng isang taong itinuturing na hindi karapat-dapat. At doon, magsisimula ang pagbabago. Ang takot ba sa kung ano ang iisipin ng iba ay huminto sa iyong paglapit sa Diyos? Naramdaman mo na ba na ang iyong kwento ay napakasama na ang iyong imahe ay napakasama, na hindi karapat-dapat na subukan? Si Jesus ay nagsasalita sa iyo. Hindi siya naghahanap ng kasakdalan, naghahanap siya ng pusong handang bumaba mula sa puno ng pagmamataas, kahihiyan, o pagdududa. Nang bumaba si Zaccheo, hindi lang ang katawan niya ang gumagalaw, ang kaluluwa ang sumusuko, at ang ipinahayag ni Jesus ay nakakagulat. Ngayon ang kaligtasan ay dumating sa bahay na ito. Lucas 19:9. Walang condemnation ang dumating, walang sermon, dumating ang kaligtasan. Ang pinakakapansin-pansin ay na, habang hinahatulan ng lahat si Zaccheo sa labas,
Nakita ni Jesus kung ano ang nasa loob at ang hitsura na iyon ay nagbabago ng lahat kapag sinimulan mong makita ang iyong sarili sa pamamagitan ng mga mata ni Jesus. Huminto ka sa pamumuhay bilang isang alipin sa mga opinyon ng iba. Ang paghahanap para sa pag-apruba ng ibang tao ay isang emosyonal na bitag na nakakapagod, nakakaparalisa at nagpapatahimik. Ngunit kapag naunawaan mo na ikaw ay nakita ni Jesus, talagang nakita, lahat ng takot ay natutunaw sa kanyang presensya. Kung may naantig sa iyong kalooban ang mensaheng ito, magkomento. Nakikita ako ni Jesus. Sabihin ito bilang isang katotohanan dahil marahil ngayon kailangan mong makita kanya ng higit kaysa naiintindihan ng iba. At ang katotohanang iyon lamang ang makapagsisimula sa iyong pagpapalaya. Ngunit hindi lang iyon. At narito ang pinakakahangahangang bahagi ng kwentong ito. Ang pag-ibig ni Jesus ay maaabot maging sa mga taong nadiskubre ng sarili nilang mga pagkakamali at ang susunod na mangyayari ay magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa pagpapatawad. Napapaligiran siya, mga lalaking armado ng bato sa kanilang mga kamay at matigas na puso sa kanilang mga dibdib. Isang babae ang kinaladkad sa sahig, pinahiya sa publiko, hinatulan para sa kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang kasalanan ay hindi lihim. Ito ay isang iskandalo. Wala siyang panahon para itago. Walang pagkakataong magpaliwanag. Walang korte, walang depensa, walang awa. Ang walang humpay na bigat ng pagkondena. Ngunit, sa gitna ng maraming taong nauuhaw sa kaparusahan, yumuko si Jesus. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagbibintang. Hindi siya nagtuturo. Nagsusulat siya sa sahig. Sa katahimikan, ang parehong lupa na nakasaksi sa kanyang kahihiyan ay ngayon ang papel kung saan isinulat ni Jesus ang isang bagay na tanging langit lamang ang nakakaunawa. At kapag siya ay tumayo, siya ay nagsabi ng isang bagay na umaalingaw-ngaw para sa kawalang hanggan. Siya na walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato ng bato. Juan 8:7. Isa-isang umatras ang mga nag-aakusa. At ano ang natitira? Isang matalik na pagtatagpo sa pagitan ng nasira at ng manunubos. Sa pagitan ng babaeng may marka ng pagkakasala at ng Diyos na may marka ng pag-ibig. Babae, nasaan ang mga nag-aakusa sa'yo? Wala bang humatol sa'yo? Tumugon siya ng may nanginginig ngunit nakagaan na boses. Wala, Panginoon. At pagkatapos ay tinatakan niya ang biyaya. Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Juan 8:10-11. Ilang beses mo na bang naramdaman ito? Parang nalantad ang buong nakaraan mo? Para bang ang bawat pagkakamali mo ay isang batong nakatutok sa'yo? Na parang walang babalikan, walang kapatawaran, walang pagkakataon na magsimulang muli. Marahil ay hindi ka pa pisikal na kinaladkad sa isang parisukat, ngunit sa damdamin ay itinapon ka na sa lupa, sa bigat ng pagkakasala, pagtanggi, kahihiyan. At ang pinakamasama, naniwala ka sa mga boses na nagsasabing, hindi ka karapat-dapat na mahalin. Pero si Jesus ay nagsasalita sa iyo ngayon. Nakikita niya ang higit sa iyong pagkakamali. Nakikita niya ang iyong wasak na puso, ang tahimik na pag-iyak para sa kapatawaran, ang takot na hindi na muling tanggapin, at hindi ka lang niya pinalalaya mula sa pagkakasala, itinataas ka niya sa lupa. Ang pag-ibig ni Jesus ay hindi isang pananalita. Ito ay isang kilos, isang tingin, isang nakalahad na kamay, isang katahimikan na nagsasalita ng mas malakas kaysa sa pagkondena. Mayroong isang bagay tungkol sa kwentong ito na nagbabago sa lahat. Si Jesus lamang ang naroroon na maaaring bumato at siya lamang ang hindi. Ito ay nagpapakita ng isang bagay na hindi pa rin naiintindihan ng mundo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi hinahatulan. Ito ay nagpapanumbalik. Ang babaeng nangangalo niya na umalis doon ay nagbago. Hindi dahil siya ay hinatulan, kundi dahil siya ay minamahal. At marahil iyon ang pinakakailangan mo ngayon. Hindi isang taong magsasabi sa iyo kung gaano ka mali, ngunit isang taong tumitingin sa iyo at nagsasabing, hindi kita kinukondena. Kung ang mensaheng ito ay nagsasabi sa iyong puso, magkomento, mahal ako ni Jesus sa kabila ng lahat. Hayaang ang pangungusap na ito ay isang gawa ng pananampalataya, isang pahayag na lumalaban sa lahat ng sinabi sa iyo, ng takot at kahihiyan na makipag-date, at hayaan ang iyong sarili na maniwala na maaari ka pa ring gawing muli, maibalik, muling itayo. Dahil ang pag-ibig na nag-aangat sa iyo ay mas malaki kaysa sa pagkakamali na nagpabagsak sa iyo. Ngunit hindi lang iyon, dahil may isa pang katotohanang nakatago sa kawalan ng pag-asa ng mga sumisigaw sa katahimikan,
At kung ano ang susunod, ay maaaring magbunyag ng landas sa pagpapalaya ng iyong isip kapag hindi na ito maaaring huminto. Si David, ang taong ayon sa sariling puso ng Diyos, ay nagkaroon ng mga sandali nang ang kanyang kaluluwa ay nahulog sa kadiliman. Siya ay hindi lamang isang mandirigma, isang hari, isang salmista. Tao rin siya na humarap sa mga unos sa kanyang isipan at damdamin. Sa awit 13, nagsimula siya sa isang halos mabulunan na sigaw. Hanggang kailan, Panginoon? Kakalimutan mo ba ako magpakailanman? Hanggang kailan mo itatago ang iyong mukha sa akin? Ang sakit na ipinahahayag niya ay hindi sa isang taong nahaharap sa panlabas na mga kaaway, ngunit sa isang taong nakikipaglaban sa kanilang sarili. Ang sigaw ng mga taong nakadarama na ang pagdarasal ay walang silbi, na ang paghihintay ay hindi malulutas ang problema, na ang pamumuhay ay nakakapagod. Inilarawan ni David ang pag-uubos ng dalamhati, mga gabing walang tulog, mga pag-iisip na hindi tumitigil, at patuloy na pakiramdam ng pag-iiwan kahit ng Diyos. Ilang beses mo na bang nakitang ganito ang sarili mo? Ang katawan ay naroroon, ngunit ang isip ay malayo, umiikot sa mga bilog na hindi nagsasara, karera ng mga iniisip, mga tanong na hindi nasasagot, isang katahimikan mula sa Diyos na mas masakit kaysa sa kawalan ng sinuman. At ang gusto mo lang ay huminto, itigil ang pag-iisip, itigil ang paghihirap, itigil ang pakiramdam. Pero hindi niya kaya. Ang isip ay naging isang walang bintanang bilangguan. At tanungin mo ang iyong sarili tulad ni David, gaano katagal? Ang hanggang kailan na ito ay ang alingawngaw ng mga taong sinubukang lumaban sa kanilang sariling lakas, ng mga taong matagal nang nag-iisa sa lahat. Ngunit ito rin ang simula ng isang punto ng pagbabago. Dahil ito ay tiyak na kapag naubusan ka ng iyong sarili na maaari mong wakasan ang iyong sarili para sa Diyos na kumilos. Ang nakakaalam ng iilan ay ang awit na ito, na nagsisimula sa dalamhati, ay nagtatapos sa papuri. Sa talatang Miyemma, binago ni David ang tono. Ngunit ako ay nagtitiwala sa iyong awa. Ang aking puso ay magagalak sa iyong pagliligtas. Hindi huminto ang kanyang isip dahil nagbago ang sitwasyon. Napatigil ito dahil nagpasya siyang mag-focus, hindi sa nararamdaman niya, kundi sa alam niya tungkol sa Diyos. Nasa lambak pa rin siya, ngunit nagsimula siyang maglakad ng nakataas ang mga mata. At iyon ang si Jesus ay nagsasalita sa iyo ngayon. Kapag ang iyong isip ay puno ng kaguluhan, alisan ng laman ang iyong sarili sa panalangin. Kapag ang iyong mga iniisip ay tumatakbo, magdahan-dahan sa kanyang presensya. Kapag ang lahat ay tila ingay, hanapin ang katahimikan ng salita. Mayroong isang malupit ngunit mapagpalayang katotohanan. Hindi laging pinapakalma ng Diyos ang bagyo sa ating paligid. Minsan nagsisimula siya sa pagpapatahimik ng bagyo sa loob mo, at ang prosesong ito ay magsisimula kapag huminto ka sa pagsusumikap na kontrolin ang iyong mga iniisip gamit ang lohika at simulang isuko ang lahat ng may pananampalataya. Dahil hindi lahat ng pagkabalisa ay malulutas ng paliwanag, ang ilan ay malulunasan lamang sa pamamagitan ng pagsuko. Kung ang mensaheng ito ay nakaaantig sa iyong puso, sabihin sa amin sa mga komento, Panginoon, kalmado ang aking isipan. Naway ang pariralang ito ay ang iyong sigaw para sa tulong at, sa parehong oras, ang simula ng iyong kapayapaan. Dahil kapag inanyayahan mo si Jesus sa iyong ipoypo, hindi siya basta-basta pumapasok. Siya ay nagbabago. Ang kanyang presensya ay hindi nag-aalis ng mahirap na katotohanan, ngunit ito ay ganap na nagbabago sa paraan ng pagtingin mo dito. At narito ang pinakakahangahangang bahagi ng paglalakbay na ito. Dahil kapag ang isip ay nakatagpo ng kapayapaan, ang hinaharap ay nagniningning na may pag-asa muli. Ngunit kung ano ang malapit ng ihayag, ay maaaring magbago sa paraan na makikita mo bukas. Nahaharap si Joshua sa isang responsibilidad na magpapakilig sa sinuman. Si Moises, ang dakilang pinuno ng Israel, ay namatay, at ngayon, lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Parang ang bigat ng mundo ay biglang nasa balikat niya. Ang misyon, akayin ng buong bansa patungo sa lupang pangako. Ngunit higit sa pagharap sa mga hukbo, kailangan ni Joshua na manalo sa isang tahimik na labanan. Takot sa hinaharap. Isang takot na hindi sumisigaw sa labas, ngunit umalingaw-ngaw sa loob, na pinalakas ng kawalan ng katiyakan sa kung ano ang darating, ano ang gagawin. Paano magabayan ng napakaraming tao? Paano kung nabigo ito? Paano kung hindi ito sapat? Sa sitwasyong ito ng pag-aalinlangan at kawalan ng kapanatagan, ang Diyos ay nagpakita at nagsabi ng isang bagay na nagbabago sa lahat.
Huwag kang matakot ni Mang Lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo, saan ka man pumunta. Josue 1:9. Ito ay hindi isang pangako ng isang madaling landas. Ito ay isang garantiya ng patuloy na presensya. Hindi sinabi ng Diyos na magiging maayos ang lahat, sa halip ay sasamahan kita. At iyon, para sa mga nalubog sa pagkabalisa tungkol sa bukas, ganap na nagbabago sa bigat ng paglalakbay. Dahil hindi ito tungkol sa pag-alam sa bawat hakbang, ngunit tungkol sa pagtitiwala sa mga taong nasa tabi mo sa bawat isa sa kanila. Ilang beses mo na bang nakita ang iyong sarili na paralisado sa takot sa kung ano ang naghihintay sa hinaharap? Hindi dahil may nangyaring masama, kundi dahil hindi mo alam ang mangyayari, ang puso ay sumikip. Ang isip ay nag-imbento ng mga sakuna na senaryo. At biglang, ang simpleng pagkilos ng paggising kinabukasan ay tila napakalaki. Sinusubukan mong kontrolin ang lahat, agenda, mga resulta, mga tao. Ngunit sa kaibuturan, alam mo na ang bukas ay wala sa iyong mga kamay. At kinakain ka ng kawalan ng katiyakan na ito. Ngunit narito ang isang paghahayag na maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa oras. Ang Diyos ay nasa iyong bukas na. Bago ka makarating doon, wala na siya. Nakahanda na. Inalagaan na. Ang kinabukasan na nakakatakot sa iyo ay ang kasalukuyan, kung saan gumagana na ang Diyos. Kaya lang si Jesus ay nagsasalita sa iyo ngayon. Huwag kang matakot, dahil ang takot sa kinabukasan ay laging pinagagana ng ilusyon na nag-iisa ka, pero hindi ikaw. Hindi kailanman. Maaaring hindi mo alam kung ano ang mangyayari, ngunit maaari kang magpahinga sa sino ang may kontrol. At iyon ang pananampalataya. Ito ay hindi ang kawalan ng pagdududa. Ito ay ang pagkakaroon ng pagtitiwala. Naglalakad kahit nanginginig, sumusunod kahit hindi nakikita ang lahat, sunod-sunod na hakbang dahil alam mo kung sino ang kinatatayuan mo. Kung ang mensaheng ito ay nagsasabi sa iyong puso, magkomento. Nagtitiwala ako sa Diyos na nagpapatuloy. Ang iyong pampublikong deklarasyon ng pananampalataya ay maaaring ang hininga ng lakas ng loob na kailangang basahin ng isa pang puso ngayon, at hindi ito tungkol sa pagresolba ng lahat. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa gitna ng kaguluhan. Dahil hindi kailangan ng Diyos para makuha mo ang lahat ng sagot. Gusto lang niyang magtiwala ka sa plano kahit walang mapa. At ngayon, bigyang pansin. Kung ano ang susunod na mangyayari, ay magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa katahimikan ng Diyos. Sapagkat may isang sandali na ang lahat ay tila tumitigil, at iyon mismo ay kung kailan nagsimulang kumilos ang isang bagay na supernatural, tahimik ang bahay, ang mabibigat na kurtina ay walang liwanag na dumaan, at ang hangin ay makapal, na parang dinadala nito ang bigat ng kamatayan. Si Lazarus ay patay na. 3 araw. Ang pag-asa ay nalulusaw sa paglipas ng panahon, sa bawat pag-ikot ng orasan, sa bawat pagluha ni na Marta at Maria, walang ibang magawa. Nang dumating ang balita na sa wakas ay darating na si Jesus, tila huli na ang lahat, ang sakit ay naging bato sa kanilang dibdib. Hindi na sila nag-expect ng milagro, consolation na lang. At nang makita ni Marta si Jesus, ang kanyang unang pangungusap ay nagdadala ng panaghoy ng maraming puso ngayon. Panginoon, kung narito ka, hindi sana namatay ang aking kapatid. Juan 11:21. Ngunit si Jesus ay hindi dumating para lamang aliwin. Siya ay dumating upang buhayin ang tila sarado. At sa sandaling ito ay inilabas niya ang isa sa pinakamakapangyarihang pahayag sa buong Biblia. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang takot sa wakas. Yan ang pinag-uusapan natin ngayon. Hindi lamang pisikal na kamatayan, ngunit ang pagtatapos ng mga cycle, relasyon, pangarap, pagkakataon. Sa sandaling iyon kapag ang lahat ay nahuhulog at mayroon kang impresyon na ang Diyos ay dumating ng huli, ilang beses mo na ba naisip ito? Na ang sagot ay hindi dumating kapag kailangan mo ito? Na ang pinto na dapat ay magbubukas, sarado? Na ang lakas na iyong hinihintay, hindi dumating? At tumigil ka, unti-unti, lumalayo, tahimik? Nasanay kang magluluksa sa isang bagay na maaari mo pang mabuhay. Naglagay ka ng tuldok kung saan gusto lang ng Diyos ng kuwit. Ngunit narito ang nakakagulat na maaaring hindi mo pa narinig. Si Jesus ay nagsasalita sa iyo ngayon. At ang sinasabi niya ay hindi lahat ng tila patay ay tapos na. Kapag sinabi mong tapos na, ibinubulong ng Diyos na hindi pa. Ang kwento ni Lazarus ay hindi nagtapos sa batong libingan. Ang tinig ni Jesus ay nalampasan ang mga hangganan ng kamatayan. Binasag ang katahimikan ng pagdadalamhati at nag-utos. Lazarus, lumabas ka. Ano ang ibig sabihin nito?
Nangangahulugan ito na kahit na tila tapos na ang lahat, maaari pa ring tawagin ni Jesus ang kanyang pangalan at baligtarin ang hindi pinaniniwalaan ng iba dahil sa kanya ang wakas ay hindi ang katapusan. At marahil ngayon, ang katapusan nito ay may ibang pangalan, maring tatmarin sa diagnosis, isang bangkarota, isang emosyonal na pagkawala, sirang pananampalataya, isang namamatay na kasal, isang nabura na panaginip, ngunit makinig ka. Ang parehong Jesus na nakatayo sa harap ng libingan ni Lazarus ay nakatayo ngayon sa iyong harapan at hindi niya tinitingnan ang iyong sitwasyon ng may habag. Tumingin siya ng may kapangyarihan. Hindi siya late. Dumating siya sa eksaktong oras para sa himala upang luwalhatiin ang Ama. Kung sa tingin mo ay nasa iyong limitasyon, magkomento ngayon. Jesus, tawagin mo ang aking pangalan dahil may kapangyarihan sa iyong pagtatapat. May buhay sa iyong pananampalataya at may muling pagkabuhay sa kanyang presensya. Ang takot sa wakas ay nawawala ng kapangyarihan kapag naaalala mong lumakad ka kasama ng isa na lumupig sa kamatayan. Si Jesus ay hindi lamang nagbibigay ng buhay, siya ay buhay. At kapag pinasok niya ang iyong kwento, ang tila selyado ay maaaring muling buksan, nakasulat na may kaluwalhatian. Hindi nagkataon na nandito ka ngayon at nagbabasa nito. May kung ano sa loob mo na pumipintig pa rin, kahit na sa mga durog na bato ng sakit. At alam mo ba kung ano ito? Ito ang tinig ng Diyos na tumatawag sa iyo pabalik. Ito ay ang banal na hininga na lumilipat sa mga lugar kung saan ka sumuko na. Dahil hindi kailangan ni Jesus ng maraming espasyo para kumilos, kailangan lang niya ng pusong handang magtiwala muli. At kahit nasabihin ng lahat sa loob mo na wala ng pag-asa, pakinggan itong mabuti. Ang pinakadakilang himala ay nangyayari sa sandaling ang lahat ay tila nawala. Sa panahong ito na inihayag niya ang kanyang sarili bilang ang muling pagkabuhay na sumasalungat sa natural at ang buhay na nagpapanibago sa imposible. At ngayon, huminga ng malalim. Hayaan ang iyong sarili na maramdaman ang salitang ito na pumapasok na parang liwanag sa isang madilim na lugar. Isipin na tinitingnan ka ni Jesus sa mata at mariin at magiliw na sinabi, alisin mo ang bato. Oo, humihingi siya ng lakas ng loob para tanggalin ang ginawa mong hadlang, ang masaktan, ang takot, ang kahihiyan, ang pagdududa, dahil ang bato ay lumalabas lamang sa iyong pagsang-ayon. At kapag inilabas mo ito, pumapasok siya. At kapag pumasok siya, nagbabago ang lahat. Kung ang mensaheng ito ay pumukaw sa iyong puso, isulat sa mga komento. Naniniwala ako sa buhay na dinadala ni Jesus. Ang iyong patutuo ay maaaring ang kislap na muling nag-aalab sa pag-asa ng ibang tao. Maaring ito ay ang kumpirmasyon na may nagmamakaawa sa Diyos na tanggapin. At higit pa riyan, maaring ito ang simula ng isang bagong yugto ng iyong sariling paglalakbay dahil kapag nakatayo ka sa pananampalataya, gumagalaw ang langit patungo sa iyo. At narito ang isang bagay na walang sino man ang nagsabi sa iyo. Dahil lamang sa masakit ay hindi nangangahulugan na ito ay tapos na, hindi dahil sa madilim na hindi kumikilos ang Diyos. Gumagana ang langit sa hindi nakikita at ang inihahanda na malayo sa iyong mga mata ay malapit nang sumabog sa iyong harapan sa anyo ng isang himala. Kung ano ang iyong matutuklasan ay magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa lahat dahil ang susunod na pagtatagpo ay sa isang taong tila mahina, ngunit naunawaan na sa mismong kahinaan nila, ipapakita ng Diyos ang kanyang sarili na malakas. Naranasan na ni Pablo ang supernatural, nangaral sa libo-libo, nagtayo ng mga simbahan, lumaban sa pag-uusig, gutom, pambubugbog at mga bilangguan. Ngunit may isang bagay na hindi niya kayang pagtagumpayan, isang tinik. Hindi natin alam kung ano talaga iyon. Sakit, pisikal na paghihirap, emosyonal na labanan. Ngunit alam natin na ito ay sapat na malalim upang siya ay sumigaw sa Panginoon ng 3 beses. Alisin mo ito sa akin. At ang sagot ng Diyos ay nakakaligalig ngunit naghahayag. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. 2 Korinto 12:9. Kung ano ang nakita ni Pablo bilang isang limitasyon, nakita ng Diyos bilang isang plataporma para sa pagpapakita. Ang gusto niyang tanggalin, gustong gamitin ng Diyos, dahil ang lakas ng Diyos ay talagang nagniningning lamang kapag naubos na ang ating lakas. Naranasan mo na bang mahina? Nakita mo na ba ang iyong sarili at naisip, hindi ko kaya, hindi ko ito kakayanin, hindi ako sapat na malakas para harapin ito. Siguro ngayon ay eksakto kung ano ang iyong nararamdaman. Ang takot na hindi sapat ang lakas ay sumasama sa iyo sa katahimikan, habang nakasuot ka ng baluti sa harap ng mga tao.
ngunit sa loob mo ay pira-piraso. Nagdarasal ka, ngunit nananatili ang pagkabalisa. Naniniwala ka, ngunit nagbabalik ang pagdududa. Sinubukan mo pang bumangon, ngunit ang bigat ng buhay ay nagtutulak sa iyo pabalik sa lupa. At pagkatapos ay dumating ang nakakapinsalang pag-iisip. Kung ako ay mas malakas, mas espiritual, mas matatag, marahil ang lahat ng ito ay hindi mangyayari. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na dahil sa ikaw ay mahina, kaya ang Diyos ay mas malapit kaysa dati? Si Jesus ay nagsasalita sa iyo ngayon, hindi para humingi ng karagdagang lakas, kundi para ipaalala sa iyo ang isang katotohanan na makapagpapalaya sa iyong kaluluwa. Hindi ka kailangan ng Diyos para maging malakas. Kailangan ka lang niyang sumuko. Oo, tama iyan. Ang pinakamalaking panlilinlang na dulot ng takot ay upang isipin natin na ang pananampalataya ay isang pagganap ng lakas. Ngunit sa katotohanan, ang pananampalataya ay isang gawa ng pagsuko. Kapag nalaman mong hindi mo ito magagawa ng mag-isa, binibigyan mo ng puwang ang Diyos na ipakita sa iyo kung sino siya. Magsisimula ang himala kapag natapos na ang iyong lakas. Ang langit ay gumagalaw kapag ang iyong pagsuko ay tunay. Naunawaan ito ni Paul. Natuto siyang ipagmalaki ang kanyang mga kahinaan. Dahil sa mga iyon napasa kanya ang lakas ni Kristo, binabago niya ng lahat, hindi ba? Kung ang salitang ito ay nakaaantig sa iyong puso ngayon, magkomento. Sa aking kahinaan, si Jesus ang aking lakas. Dahil ang iyong nakasulat na patotoo ay maaaring ang sagot na hinihintay ng isang tao. Higit pa rito, ang pagdedeklara nito sa publiko ay isang gawa ng pananampalataya na pumuputol sa ikot ng takot at nagbibigay daan para sa pagtitiwala. Hindi mo na kailangang dalhin ang bigat na ito nang mag-isa. Ang biyaya ng Diyos ay nagpapanatili sa iyo. Ang presensya ni Jesus ay nagpapalakas sa iyo at kahit nanginginig ang iyong mga kamay, ang kanyang braso ay nakahawak sa iyo na matatag. At narito ang isang paghahayag na maaaring magpapalit ng susi sa iyong puso. Kung ano ang nagpapahina sa iyo ngayon, ay maaaring iyon mismo ang magpapalakas sa iyo bukas. Hindi inalis ang tinik ni Paul, ngunit ito ang naging pinakadakilang patotoo ng kanyang pagtitiwala. Paano kung ang kahinaan mo ngayon ay ang binhi ng pagpapahid bukas? Paano kung ang kinakaharap mo ngayon ay ang yugto ng iyong susunod na hakbang? Ginagamit ng Diyos ang hinahamak ng mundo. Ginagawa niyang kaluwalhatian ang sakit, limitasyon sa autoridad, fragility sa layunin. Huminga ng malalim. Ipikit mo sandali ang iyong mga mata. At isipin si Jesus na nagsasabi sa iyo, magiliw ngunit may autoridad, huwag kang sumuko, ngayon na ang aking kapangyarihan ay magpapakita mismo. At doon mo na pagtanto, hindi ito tungkol sa iyong lakas. Ito ay hindi kailanman. Ito ay palaging tungkol sa kanyang lakas sa iyo. At iyon, naganap na nagbabago sa lahat. Ngunit hindi lang iyon. May mas makapangyarihang bagay na malapit ng ibunyag. Dahil may tahimik na sakit na kinakaharap ng marami at walang lakas ng loob na pag-usapan. Ang pakiramdam na kinalimutan na ng Diyos at kung ano ang susunod ay aantig sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Tahimik siyang nanalangin, gumagalaw ang mga labi, ngunit walang lumabas na salita. Si Ana ay nasa templo, nakaluhod at ang kanyang puso ay gutay-gutay, pakiramdam na hindi nakikita. Yaong sakit na kumagat sa katahimikan, ang sakit ng mga nagdarasal at walang kasagutan, ng mga sumisigaw at naririnig lamang ang alingawngaw ng sarili nilang boses. Taon-taon, umahon siya sa Shiloh. Taon-taon, bumalik siya na walang dala. Ang iba sa paligid ay nagtawanan, nagdiwang, nagpakita ng kanilang mga nagawa, mga anak, tumupad sa mga pangako. At si Ana, nanatiling nakahold. Nang makalimutan na ng lahat ang kanyang sakit, nanalangin pa rin siya. Nang tumigil na ang lahat sa paniniwala, umaasa pa rin siya. Ngunit sa kaibuturan, kahit na may pananampalataya, naramdaman din ni Ana na kinalimutan na siya ng Diyos. Naranasan mo na bang ganito? Para bang ginagawa mo ang lahat ng tama, ngunit pa rin, walang nangyayari? Parang ang mga panalangin mo ay nakadikit sa kisame? Parang tumalikod ang Diyos at iniwan kang kausap ang sarili mo? Ito ang isa sa pinakamasakit na sakit ng kaluluwa. Ang pakiramdam ng hindi pinapansin ng langit mismo. Patuloy kang nagsisimba, patuloy kang naglilingkod, patuloy kang nagpupumilit na magtiwala, ngunit may mga araw na parang ang Diyos lang, nakalimutan, at kapag sinalakay ka ng kaisipang iyon, nangingibabaw ang takot. Nakikinig ba talaga siya? Ako ba ay nag-iisa sa laban na ito? May mali ba sa akin? Ngunit narito ang isang katotohanan na maaaring baguhin ang iyong puso.
Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan. Ito ay paghahanda. Kung ano ang iyong binibigyang kahulugan bilang pagkalimot, tinatawag ng Diyos ang pagtatayo. Dahil kahit hindi mo nararamdaman, gumagawa siya. Kahit na walang nakikitang palatandaan, siya ay nagsusulat ng isang bagay na higit pa sa iyong naiisip. Hindi alam ni Ana, pero hindi lang sa kanya ang pag-iyak niya. Ang sagot na inihanda ng Diyos ay hindi lamang isang anak. Siya ay isang propeta. Si Samuel iyon, ang taong magpapahid ng mga hari, ang taong magpapabago sa kasaysayan ng isang bansa. Nang tumugon ang Diyos kay Ana, hindi lamang niya ito naalala. Siya ay ipinasok niya sa walang hanggang plano. Si Jesus ay nagsasalita sa iyo ngayon at sinabi, "Naalala ko ang bawat luha, walang panalangin ang hindi pinansin. Ako ay kumikilos kahit sa katahimikan. Huwag hayaang kumbinsihin ka ng takot na pinabayaan ka na ng langit. Ang paghihintay na nararanasan mo ngayon ay ang matabang lupa kung saan uunlad ang himala." Hindi nakakalimutan ng Diyos, hindi nabigo ang Diyos. At ang kanyang timing, gaano man ito kasakit, ay laging perpekto. Kung ang mensaheng ito ay direktang nagsalita sa iyong kaluluwa, magkomento ngayon. Panginoon, alam ko na ang iyong oras ay perpekto. Ang nakasulat na pahayag na ito ay maaaring maging katulad ng panalangin ni Hana, isang daing ng publiko na nagpapakilos sa puso ng Diyos. At maaaring ito rin ang kumpirmasyon na may ibang tao na nawala sa katahimikan, na kailangang magbasa ngayon. Wala kang ideya kung gaano karaming buhay ang maaaring mahawakan ng isang simpleng pangungusap. Magtapat, ipahayag, lumalago ang pananampalataya kapag ito ay ibinahagi. At marahil, habang binabasa mo ito ngayon, naaalala mo ang mga lumang pangako. Mga bagay na hindi mo na ipagdasal dahil akala mo nakalimutan na ng Diyos. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na walang mawawala, na ang idinasal mo sa luha, itinala pa ng Diyos sa langit, na ang iyong pangalan ay nasa harapan niya, at ang oras ng pagtugon ay nalalapit na? May isang lihim na nakatago sa kwentong ito, at kakaunti ang nakakaalam ng katotohanan ito. Ang panahon ng katahimikan ay kung saan sinusubok ng Diyos ang iyong pananampalataya upang ihanda ang iyong tagumpay. Dahil kapag dumating ang sagot, pagkatapos ng napakaraming oras, napakaraming paghihintay, napakaraming sakit, ito ay puno ng layunin, kapanahunan at epekto. Hindi lang si Samuel ang mayroon si Ana. Nagkaroon siya ng karangalan na makita ang kanyang kahihiyan na naging kadakilaan. Si Penina na nanunuya sa kanya ay nakita mismo ng pagsang-ayon ng Diyos na binago ang kahihiyan tungo sa karangalan. Hindi nakakalimutan ng Diyos, naalala ng Diyos. At iyan ang sinasabi niya sa iyo ngayon. Hindi ka nakakalimutan. Ang iyong inihasik sa panalangin ay uunlad. Kung ano ang itinanim mo sa luha, aanihin mo sa tuwa. At kapag nangyari ito, mauunawaan mo. Sulit ang paghihintay. Pero hindi lang yon. May mas nakakagulat pa na malapit ng mabunyag. Dahil ang takot sa pagtitiwala sa Diyos at pagkabigo ay nagparalisa sa maraming puso. At ang susunod na mangyayari ay haharapin ang sakit na iyon sa ugat nito. Mahirap paniwalaan. Nakita na ito ng ibang mga alagad. Naglaro sila, narinig nila ang kanyang tinig. Umiyak na sila tapos nagtawanan na naman. Pero si Thomas, wala si Thomas. At kahit gaano pa man ang lahat sa kanyang paligid, ay sumumpa na si Jesus ay nabuhay, ang kanyang puso ay nakulong. Nakulong sa pagdududa, sa takot, sa sakit ng muling pagsuko at pagkadismaya. Nakita niyang namatay ang guro. At ngayon, paano magtiwala muli? Paano mo bubuksan ang iyong puso kapag ang lahat ng nasa loob mo ay nagsasabing, huwag ka nang masaktan muli? Ang takot na magtiwala at mahulog muli. Ang takot na maniwala at magkawatak-watak. Kung hindi ko nakita, kung hindi ko hinawakan, hindi ako maniniwala. Si Thomas, sa katunayan, ay hindi humihingi ng patunay, sinusubukan niyang protektahan ang sarili. Ilang beses mo na rin ginawa ito, nahaharap sa pangako ng isang bagay na bago, isang bagay na mas mahusay, ikaw ay umatras. Nagdududa ka, sinasabi mo sa iyong sarili na ito ay pag-iingat, ngunit sa loob mo alam mo na ito ay trauma. Isang lumang takot, marahil ay hindi lubos na namamalayan. Ngunit pinipigilan ka nitong ganap na magtiwala dahil sobrang sakit noon. Dahil sumuko ka na, naniwala ka na, at nahulog ka. Ang takot na ito ay paralisado. At ang pinakamasama ay ang pagsusuot niya ng mga damit ng pagkamahinhin. Ngunit ito ay isang kalasag na gawa sa hindi gumaling na mga sugat. Sabi mo kailangan mo ng reassurance, pero sa kaibuturan ko, pinipilit lang niyang iwasan ang panibagong pagkabigo. Ang pagkabigo ng pag-iiwan. Nang makita ang inaasahan mong hindi mangyayari, ang sakit malaman na
Minsan pa binigay niya ang lahat at hindi sapat. Ngunit si Jesus, alam ni Jesus ang takot na ito. At iyan ang dahilan kung bakit hindi niya hinahatulan si Thomas. Hindi siya dumarating na sumisigaw. Hindi siya dumarating na nanghuhusga. Lumilitaw siya. Siya ay nagpapakita ng kanyang sarili. Sabi niya, "High five!" Dahil si Jesus ay hindi natatakot sa iyong pagdududa. Binasag nito ang pader ng sarado mong puso at nagsasabing, "Nandito ako, pinipili pa rin kita, kahit na insecure ka." Si Jesus ay nagsasalita sa iyo ngayon at sinabi, "Ang iyong pag-aalinlangan ay hindi nagpapalayas sa akin. Tinatawag kita upang magtiwala, hindi parusahan. Dahil ang muling pagtitiwala ay hindi binabaliwala ang mga sugat. Ito ay pagpapahintulot kay Jesus na makapasok sa kanila ng may pag-ibig, may biyaya, ng may katotohanan." Naglaro si Tome. Nakita ito ni Thomas at sa sandaling iyon lumuhod siya at nagsabi, "Panginoon ko at Diyos ko." Ang pinakamalaking mananamba sa grupo ay tiyak na nag-alinlangan. Kung natagpuan ng mensaheng ito ang iyong puso, magkomento ngayon. "Jesus, nagtitiwala ako sa iyo kahit hindi ko ito nakikita." Ang simpleng parira lang ito ay maaaring ang unang hakbang sa pagsira sa hindi nakikitang mga tanikala na inilagay ng takot sa iyong pananampalataya. Maaaring ito ang tahimik na sigaw na hinihintay ng Diyos na kumilos ng may kapangyarihan sa iyong buhay. At kung ang salitang ito ay naantig ng husto sa iyong kaluluwa, i-click ang like button at mag-subscribe sa channel. Ang iyong kilos ng pananampalataya ay maaaring maging tulay na magdadala sa mensaheng ito sa isa pang buhay na kailangan ding magtiwalang muli. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng mga sagot upang makakuha ng isang paglukso ng pananampalataya. Ang nais ni Jesus mula sa iyo ngayon ay hindi perpektong pananampalataya, ngunit tunay na pagsuko. Naiintindihan niya ang iyong takot, nakikita niya ang iyong kasaysayan, ngunit nakikita rin niya ang iyong kinabukasan at nais niyang akayin ka sa isang bagay na higit pa sa sakit. Pagkatapos ng lahat, ang pinakadakilang mga himala ay nangyayari kapag tayo ay naglakas loob na maniwala nang hindi nakikita, at ang katapangan na ito, kahit mahiyain, kahit nanginginig sa loob, ang nagpapagalaw sa langit. Ngunit hindi lang iyon. Kung ano ang susunod na masisira ang pinakamalalim na tanikala ng takot, dahil kapag natutong magtiwala ang puso, malayang lumipad ang diwa. Malamig ang lupa, mabigat at basa ang hangin. Mga tanikala sa paa, bukas na mga sugat sa katawan at matibay na katahimikan sa mga mata ng mga guwardya. Walang pag-asa sa paningin. Malalim na gabi sa kulungan ng Filipos, ng si Pablo at Silas, na hindi makatarungang ikinulong dahil sa pagpapalaya sa isang dalaga mula sa masamang espiritu, ay nagpasiya na gawin ang hindi maisip, papuri, sa halip na magreklamo, kumanta. Sa halip na sumuko sa takot, magtiwala, at kumanta sila ng malakas, sa dilim, sa higpit, sa sakit, dahil mayroong isang bagay doon na mas malakas kaysa sa takot, isang hindi matitinag na pagtitiwala na, kahit sa bilangguan, kontrolado pa rin ng Diyos. Hindi sila nililimitahan ng sel, hindi sila napigilan ng bakal, hindi sila naparalisan ng takot. Alam nila na ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng pagdurusa, ngunit ang garantisadong presensya ng pag-asa. At habang umaalingaw-ngaw ang kanilang mga boses sa lugar na iyon ng kawalan ng pag-asa, may nangyaring supernatural. Isang lindol, pero hindi basta-bastang lindol. Isang galaw ng Diyos. Naputol ang mga tanikala, nabuksan ang mga pinto, at pinalaya ang lahat ng mga bilanggo. Ito ang huling susi na magbubukas sa mga huling posas. Tiwala, hindi bulag na tiwala, ngunit tiwala na binuo sa relasyon, sa karanasan, sa kabuuang pagsuko. Kapag nagtiwala ka, kahit sa loob ng iyong emosyonal na bilangguan, kahit nasa ilalim ng bigat ng pagkabalisa, nalunod pa sa takot na hindi makalabas, pinupuri mo. At kapag siya ay nagpupuri, gumagalaw ang langit. Siguro ngayon pakiramdam mo na kulong ka, napapalibutan ng mga pagdududa, sakit, mga alaala na sumisigaw na hindi mo mararating, ngunit si Jesus ay nagsasalita sa iyo ngayon. Magtiwala ka sa akin, umawit kahit lumuluha, purihin kahit nanginginig. Sumuko, kahit hindi alam ang susunod na mangyayari. Dahil ang nakakasira ng mga tanikala ay hindi ang lakas ng iyong kalooban, kundi ang lakas ng iyong pagsamba. At alam mo ba kung ano ang higit na tumatak sa kwentong ito? Hindi pinuri ni na Pablo at Silas ang pagpapalaya. Nagpuri sila dahil alam nila kung sino ang Diyos na kasama nila sa loob. At ito ang pagpapalaya na lumalampas sa nakikitang mga tanikala, ang unang nangyayari sa puso.
Ang tunay na tiwala ay hindi magsisimula kapag bumukas ang pinto. Nagsisimula ito kapag nagpasya kang, kahit na nanginginig, na magtiwala bago makakita ng anumang pagbabago. Kung ang salitang ito ay nagsalita sa iyo, isulat ngayon sa mga komento. Ang aking tiwala ay kay Jesus. Dahil ang iyong deklarasyon ng pananampalataya ay maaaring ang unang tunog na yumanig sa mga istruktura ng emosyonal na bilangguan kung saan mo makikita ang iyong sarili. Ito ay maaaring ang spark na nag-aapoy ng isang bagong panahon sa iyong buhay. At kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, i-click ang like button at mag-subscribe sa channel. Ito ay hindi lamang isang digital na kilos. Ito ay isang espiritual na hakbang. Sa isang click lang, tinutulungan mo ang salitang ito na maabot ang isang taong maaaring tahimik sa loob ng isang bilangguan, sumisigaw para sa pagpapalaya. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng kumpiyansa na pumupuri sa dilim. Dahil ito ang kumpiyansa na nagbubukas ng mga landas kung saan walang paraan. Iyon ay umusbong ng pag-asa kung saan tila tuyo ang lahat. Iyon ang nag-aangat sa iyo mula sa kailaliman kung saan mo nanumpa ang iyong katapusan. Si Jesus ay nagsasalita sa iyo at sinabi niya, narito ako. Ang mga tanikala ay wala ng kapangyarihan sa iyo. Umawit, magtiwala, at tingnan kung ano ang aking gagawin. Dahil kapag buo ang tiwala, hindi maiiwasan ang kalayaan. Nakarating ka na dito at hindi ito nagkataon. Sa kaibuturan mo kasi may uhaw, isang tahimik na hiyaw na marahil ay walang narinig, ngunit narinig ng Diyos. Nakita ka niya, sinamahan ka sa bawat bahagi ng paglalakbay na ito, at dinala ka sa sandaling ito. Marahil, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman mong may gumagalaw sa loob mo. Isang muling pag-asa, isang bigat na lumalabas sa iyong dibdib. Takot mawalan ng lakas, at alam mo kung bakit. Dahil si Jesus ay nagsasalita sa iyo, at kapag siya ay nagsalita, ang mga tanikala ay naputol, ang mga bilangguan ay nagbubukas, at ang imposible ay nagsimulang mangyari. Narinig mo ang mga kwento, mga taludtod, mga aral. Ngunit ang mga ito ay hindi lamang mga salita. Ito ay mga espiritual na susi. Ang bawat isa sa kanila ay inilagay sa iyong mga kamay upang i-unlock ang mga selula ng takot, sakit, pagdududa, pagkabalisa. At ngayon, dumating na ang oras para isil ang lahat. Dahil hindi sapat ang makinig lang. Kailangan itong ideklara, magdasal, ihatid, upang makatanggap. Ang tunay na pagbabago ay magsisimula kapag ipinwesto mo ang iyong sarili sa espiritual at sinabing, Jesus, nagtitiwala ako sa iyo kahit na hindi ko naiintindihan. Pagkatapos ay ipikit ang iyong mga mata saglit, huminga ng malalim, pakiramdam, hindi ka nag-iisa. Si Jesus ay nagsasalita sa iyo, ngayon, dito. At ang gagawin niya ay higit sa maiisip mo. Sama-sama tayong manalangin. Panginoong Diyos, sa sandaling ito ay sinasanib ko ang aking tinig sa taong umabot sa ganito. Alam mo, Ama, kung gaano siya lumaban, kung gaano niya itinago ang kanyang mga luha, kung gaano karaming takot ang sinubukang mangibabaw sa kanya. Ngunit ngayon, Panginoon, ipinapahayag namin ang pagpapalaya. Sa pangalan ni Jesus, naway mahulog sa lupa ang bawat emosyonal na bilangguan. Naway ang lahat ng tahimik na pagkabalisa ay matunaw ng iyong kapayapaan. Naway ang nakakaparalisadong takot ay mapalitan ng supernatural na katapangan. Ama, naway maramdaman ng taong ito ang iyong presensya sa isang kapansin-pansing paraan ngayon. Ipaalam sa kanya na hindi siya nag-iisa, na siya ay pinili, na siya ay ibinabalik. Ipinahahayag ko sa kanya ang pangako ng 2 Timoteo 1:7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan at pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Naway bumangon siya ngayon ng libre, gumaling, may tiwala. Sa pangalan ni Jesus, tinatakan namin ang paglaya na ito. Amen. Kung umabot ka sa ganito, ito ay dahil kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Huwag pansinin ang tawag na ito. May mas malaking bagay na naghihintay para sa iyo. Ngunit ang paglalakbay ay hindi nagtatapos ngayon. Ito ay nagsisimula pa lamang. Ang matutuklasan mo sa video na nasa screen ngayon ay maaaring makapagpabago ng iyong buhay. Nang higit pa, huwag kang umalis ng hindi nanonood. Dahil kung ano ang susunod ay maaaring kung ano ang kailangan para sa iyong ganap na pagpapalaya. Magkomento ngayon. Nagawa ko ito hanggang sa dulo. Ito ay higit pa sa isang komento. Ito ay isang espiritual na pahayag. Isang milestone ng iyong pagpupursige, ng iyong pagkauhaw sa pagbabago. Maaari rin itong maging parirala na naghihikayat sa isa pang kaluluwa na magpatuloy. Ibahagi ang video na ito sa isang taong alam mong nakulong sa kanilang sarili,
Maaari kang maging channel na gagamitin ng Diyos para baguhin ang buong kwento. At kung talagang naantig ka sa mensaheng ito, mag-subscribe sa channel, hindi lang para sa akin, pero para sa'yo. Ang patuloy na pagpapakain sa espiritual upang hindi na lumakad ng mag-isa. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, tinutulungan mo kaming maabot ang iba na kailangan ding marinig na nagsasalita si Jesus sa kanila. Ang iyong pananampalataya ay nagpapakain ng agos ng pagbabago. Ngunit silang umaasa sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y sasampa na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi mapapagod. Isaiah 40:31. See you in the next video. At naway ito na ang pagpapatuloy ng himalang nagsimula dito. Dahil ang iyong pagpapalaya ay nagsimula na.